Pakiusap, umalis na kayo. Nasa itaas na ang asawa ng Executive Vice President at ang kanilang anak. Ang malamig at matalim na tinig ng Executive Assistant ay umalingaw-ngaw sa marmol na lobby, kaya napaduda ako sa sarili kong pandinig. Sa labas ng mataas na glass atrium nang nagtataas ang gusali sa Ayala Avenue sa Makati, isang walang habas na ulan ng habagat ang humahampas sa mga salamin ng may nakakakilabot na puot. Sa aking tabi, isang maliit at mainit na kamay ang humigpit sa aking mga daliri. Ang aking 6 na taong gulang na anak na si Tala ay nakatingin sa akin gamit ang kanyang malalaki at nag-aalalang mga mata. Ang kanyang asawa? Mahina kong tanong, pinapanatili ang kalmadong tono. Ano bang pinagsasasabi mo? Ako ang asawa ni Roman. Si Clarice Di Masalang, ang personal na sekretarya ng aking asawa, ay nagpakawala ng isang tuyo at mapanghamak na buntong hininga. Sinadya niyang ipasadya ang kanyang paningin sa aming mga murang kapote na nabili lamang sa isang ordinaryong department store na suot namin ni Tala. Sinusuri kami na tila ba isa kaming kaso ng kawanggawa. Sa mismong sandaling iyon, isang malamig na panginginig ang gumapang sa aking likuran. Naramdaman ko ang isang nakakasuyang katiyakan na mayroong isang kahindik-hindik at kapahamakan na nangyari. Ang corporate headquarters kung saan kami nagtungo upang bigyan sana ng sorpresa ang aking asawa pagkatapos ng trabaho ay biglaang naging isang mapanganib na larangan ng digmaan, ngunit hindi pa alam ng aking asawa o maging nitong aroganteng sekretarya ang buong katotohanan. Wala silang kamalay-malay na sa likuran ko, bagamat tahimik, ay nakatayo ang 3 kong makapangyarihang nakatatandang kapatid na lalaki na may hawak ng labis na impluwensya, kapwa sa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan sa Pilipinas at sa pinakamalalim at pinakamapanganib na network ng industriya ng pananalapi. Wala silang ideya na simula ngayong gabi, ang komportable at marangyang buhay na binuo nila sa likuran ko ay nakatakdang gumuho sa isang matinding pagsabog. Nagsimula ang lahat sa isang maulan na Sabado ng hapon. Nanay, sabi ni tatay maaga siyang uuwi ngayon, di ba? Tanong ni Tala habang masayang iwinawasiwas ang kanyang maliit na pulang payong. Siyempre naman anak, nakangiting sagot ko. Sabi niya sandali lang siyang dadaan sa foundation gala ng kumpanya dito sa main building tapos uuwi na siya agad. Kaya bibigyan natin siya ng pinakamalaking sorpresa. Ang aking asawang si Roman Ilustre ay ang Executive Vice President ng Horizonte Prime Builders, isang kilalang medium-sized na real estate development firm sa Makati. Isa siyang lalaking na-promote sa executive floor sa bilis na walang kapantay 3 taon na ang nakararaan. Ang lahat ng ito ay utang niya sa malalaking financial investments ng aking pamilya at sa patago ngunit matibay na suporta ng aking mga kapatid. Madalas na hinahawakan ni Roman ang aking mga kamay, tumitingin sa aking mga mata at sinasabing, "Lualhati, maraming salamat sa palagi mong pagsuporta sa akin mula sa likuran." Dahil sa mga malalambing na salitang iyon, ibinigay ko ang buo kong tiwala sa kanya, inilaan ang buong sarili ko sa pagpapalaki sa aming anak at pag-aalaga sa aming tahanan. Nang gabing iyon, nagpumilit si Tala na lumabas sa kalagitnaan ng malakas na ulan dahil mayroon siyang espesyal na bagay na gustong-gusto niyang ipakita sa kanyang ama. Mahigpit na hawak ng kanyang maliliit na kamay ang isang kwintas na yari sa papel na ginawa niya sa kanyang art class sa paaralan, kung saan makikita ang isang iginuhit na larawan, medyo tabingi, ng nakangiting mukha ni Roman. Habang lumalakas ang ulan sa labas, pumasok kami sa malawak na lobby ng headquarters ng Horizonte Prime sa Central Business District. Ang espasyo ay puno ng mga lalaking nakasuot ng pasadyang barong Tagalog at mga babaeng nakasuot ng naggagandahang designer evening gowns. Lahat ay nakikihalubilo sa mga mayayamang corporate executive at mga politiko ng lungsod. Hala, napakasosyal naman dito nanay, manghang bulong ni Tala. Kaya pala nagtatrabaho ng mabuti si tatay sa ganitong kalaking building. Naglakad kami patungo sa reception desk na may intensyong pakiusapan ang sinumang kilalang staff na ipaalam kay Roman na naghihintay kami. Ngunit ang aming daanan ay biglang hinarangan ng personal na sekretarya ni Roman na si Clarice Di Masalang. Alam na alam ni Clarice na ako ang legal na asawa ni Roman. Ilang dosenang beses na kaming nag-usap sa telepono para ayusin ang mga Christmas gifts para sa mga kliyente at personal din akong bumibisita sa opisina para ihatid ang mga nakalimutang legal na dokumento. Gayunpaman, ang kanyang ugali ngayong gabi ay ganap na hindi makilala. Nakasuot ng isang mamahaling designer suit, tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa nang may hindi maitagong pandidiri. Diyos ko, luwalhati, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Clarice. Ang tinig ay tumutulo sa pangmamaliit.
Ang gala ngayong gabi ay mahigpit na para lamang sa mga corporate guests at mga miyembro ng pamilya. Magandang gabi, Clarice. Nakikita kong nag-overtime ka, sabi ko. Nag-aalok ng isang magalang na ngiti. Dinala ko si Tala para sorpresahin si Roman. Nagpakawala si Clarice ng isang malupit at mapangutya na tawa. Sorpresahin siya? Oh, nakakasiguro akong masusurpresa nga siya. Ayos lang iyon, pero sa totoo lang, ang presensya mo rito ay isang malaking kahihiyan. Ang lehitimong pamilya ng Executive Vice President ay kasalukuyan ng dumadalo sa gala sa itaas. Ang lehitimong pamilya niya, biglang nablangko ang isip ko. Oo, ang kanyang napakagandang nobya, ang kanyang nakakatuwang maliit na anak, at ang kanyang magiging asawa, malamig na deklarasyon ni Clarice. Ang pagtayo ninyo rito sa ibaba ay talagang nakakasira ng imahe. Iminumungkahi kong tumalikod na kayo at umalis kaagad bago pa ako mapilitang tumawag ng security ng building. Hindi naman masyadong malakas ang kanyang boses, ngunit may sapat itong nagyayelong autoridad para humiwa sa mga bulong-bulungan sa lobby. Naramdaman ko ang mapanghusgang tingin ng 12-dosenang bisita mula sa alta sosyedad na bumabaling sa amin. Tingnan mo doon, dinig kong bulong ng isang babae. Ang babaeng iyan ay talagang nag-aangkin na siya raw ang asawa ng Executive Vice President. Nakakahiya. Isang tinig pa ang sumingit. Lahat ng nasa loob ay alam na ang tunay niyang partner ay ang nakakabighaning tagapagmana mula sa alta sosyedad kasama ang maliit na bata. Ang mga nakakalasong bulungan ay walang awang sumaksak sa aking mga tainga. Nanigas ako sa sobrang pagkabigla, pansamantalang nawalan ng boses. Hindi ko maunawaan ang bangungot na nangyayari sa aking harapan. Ako ang legal na asawa ni Roman at si Tala ang kaisa-isa niyang anak. Paanong mayroon pang ibang asawa at anak na naghihintay sa kanya sa ballroom? Nanay, nasaan si tatay? Natatakot ako sa babaeng iyan. Umiiyak na sabi ni Tala. Pilit na hinihila ang dulo ng aking damit. Ang kanyang nanginginig na boses ay nagpabalik sa akin sa realidad. Agad akong lumuhod sa isang tuhod at marahang tinakpan ang magkabilang tainga ni Tala gamit ang aking mga kamay. Hindi ko maaaring hayaan na kahit isang salita pa, mula sa nakalalasong basurang ito ang dumungis sa inosenteng mundo ng aking anak. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Pinipilit na supilin ang parang bulkang pagsabog ng galit at sakit na nagbabantang yumanig sa aking buong katawan. Tumayo muli ako at itinuon ang aking paningin kay Clarice. Tinitigan siya ng may nagyayelong linaw. Ang babaeng ito ay nakagawa ng isang malagim na pagkakamali sa pagkilala kung sino talaga ako. Tunay niyang pinaniniwalaan na ako ay isang sunod-sunuran at labis na pinoprotektahang may bahay lamang na walang alam sa kung paano gumagalaw ang totoong mundo. Nang hindi inaalis ang tingin sa kanya, tahimik kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa ng aking kapote at inilabas ang aking cellphone. Nagdial ako ng isang numero at hinayaan itong magring. Iyon ay ang pribado at direktang linya ng kaisa-isang lalaki na pinakakatiwalaan ko sa mundong ito. At ang lalaking ang kapangyarihan ay kinatatakutan ng lahat, ang aking ikatlong nakatatandang kapatid. Hindi ko alam kung sino ang inaakala mong tinatawagan mo, pero wala itong maitutulong sa iyo. Natatawang sabi ni Clarice, habang nakikitang namumuti ang aking mga buko sa paghigpit ng hawak ko sa telepono. Sino ang tinatawagan mo? Ang kaawa-awa mong nanay sa probinsya para iyakan siya? Ang kanyang mga salita ay puno ng hindi mapagkakamalang paghamak at diskriminasyon sa estado sa buhay. Hindi ko binigyan ng karangalan ang kanyang probokasyon ng isang sagot. Tinitigan ko lamang ang screen habang kumokonekta ang linya. Kumbinsidong-kumbinsido si Clarice na ako ay nagmula sa isang mahirap na pamilya na hirap pagkasyahin ng budget. At sa totoo lang, may rason kung bakit ganoon ang iniisip niya. Nang magpakasal ako kay Roman, sinadya kong ilihim sa kanya ang totoong detalye ng aking pinagmulan. Ang aking apelyido sa pagkadalaga ay Montemayor, Luwalhati Montemayor. Sa Pilipinas, sino mang kumikilos sa loob ng matataas na antas ng pananalapi, pambansang politika, o sa merkado ng elite real estate, ay kilala ang dinastiyang Montemayor. Ang aking pamilya ay isang imperyo ng lumang yaman na naghahawak ng malawakan at tahimik na impluensya sa buong bansa. Biniyayaan ako ng 3 mas nakatatandang kapatid na lalaki na nagpalaki sa akin na parang isang prinsesa pagkatapos ng pagpanaw ng aming mga magulang. Ang aking panganay na kapatid, si Rafael Montemayor, ay nahalal bilang kongresista sa Kamara de Representantes sa napakabatang edad
at itinuturing na isa sa mga pangunahing kandidato para sa susunod na pagkapangulo. Ang aking ikalawang kapatid, si Federico Montemayor, ay ang Executive Vice President at Director of Credit ng Bangko ng Yamang Maharlika, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang institusyong pinansyal sa Philippine Stock Exchange. At ang aking ikatlong kapatid, si Donato Montemayor, ay kumikilos sa mga anino. Sa publiko, siya ang CEO ng Montemayor Capital, isang dambuhalang private equity firm, ngunit sa pribado, siya ang hindi matututulang Panginoon ng underground intelligence, private security, at mga corporate fixer ng buong bansa. Bilang bunsong anak na babae, pinaulanan ako ng halos nakakasakal na halaga ng pagmamahal ng aking mga kapatid. Luwalhati, kung may sino mang gago na maglakas loob na paiyakin ka, buburahin ko siya sa balat ng lupa nang walang iniiwanang bakas. Madalas sabihin sa akin ni Donato. Ang kanyang boses ay may nakakakilabot na kaswal na tono, kaya imposibleng malaman kung nagbibiro siya o seryoso. Ngunit ang lumaki sa ilalim ng napakabigat na timbang ng ganoong pambihirang apelyido ay naging nakakasakal para sa akin. Sa sandaling graduate ako sa kolehiyo, itinago ko ang aking pinagmulan, inihinto ko ang paggamit ng aking sikat na apelyido, at tumanggap ng trabaho sa isang maliit na architectural design studio sa Makati. Doon ko nakilala si Roman, na noong panahong iyon ay isa lamang ordinaryong ahente na nagpupumilit umasenso. Balang araw, magtatayo ako ng naglalakihang mga skyscraper gamit ang sarili kong mga kamay at gagawa ako ng tunay na pagbabago sa lungsod na ito, sabi niya sa akin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa at ambisyon. Para sa akin, na palaging napapaligiran ng mga taong ibinigay na ang lahat sa isang pilak na bandehado, ang kanyang dalisay na determinasyon ay nakakapanariwa at kahanga-hanga. Dahil walang alam si Roman tungkol sa imperyo ng mga Montemayor, naniwala akong minahal niya ako ng dalisay dahil sa kung sino ako bilang isang babae. O iyon ang buong kamangmangan kong pinaniwalaan. Nang hilingin niya akong magpakasal sa kanya, nangangakong pasasayahin niya ako sa buong buhay ko. Handa akong putulin ang ugnayan sa aking pamilya para protektahan ang aming simpleng pag-ibig. Nagdaos kami ng isang pribado at napakaliit na seremonya ng kasal na may iilang saksi lamang. Matinding tinutulan ng aking mga kapatid ang kasal. Ngunit sa huli, iginalang nila ang aking matigas na desisyon at hinatid ako sa altar ng may mga luha sa kanilang mga mata. Gayunpaman, halos kaagad pagkatapos naming magkasal, ang natenggang karera ni Roman ay nakaranas ng isang himala at napakabilis na pag-angat. Nang harapin ng Horizonte Prime ang isang nakamamatay na krisis sa pananalapi, isang napakalaking corporate bailout loan ang misteryosong naaprubahan ng isang pangunahing bangko ng magdamag. Nang sumali ang kumpanya sa bidding para sa malalaking proyekto ng pampublikong infrastruktura, bigla at hindi maipaliwanag na umatras ang mga karibal na conglomerate dahilan upang makuha ng Horizonte Prime ang monopolyo sa mga kontrata. Bawat isa sa mga himalang iyon ay resulta ng paggalaw ng aking mga kapatid sa likod ng mga anino upang matiyak na magtatagumpay ang asawa ng kanilang bunsong kapatid. Ngunit si Roman ay buong-buong naniniwala na ang kanyang mabilis na pag-asenso ay resulta lamang ng kanyang sariling walang kapantay na talino at pambihirang galing sa negosyo. Luwalhati, nakakuha na naman ako ng isa pang multimilyong pisong development deal, pagmamayabang niya kapag umuuwi siya ng bahay. Kinikilala na rin sa wakas ng merkado ang aking kakaibang talento. Nang makita kong nag-uumapaw sa pagmamalaki ang aking asawa, pinili kong panatilihing nakabaon ang katotohanan. Ngumiti na lamang at sinabi, "Napakaganda niyan, Roman. Sobrang proud ako sa'yo. Hindi ko kayang saktan ang kanyang ego bilang isang lalaki." Bilang direktang resulta ng aking pananahimik, pumailan lang si Roman sa posisyon ng Executive Vice President sa kalagitnaan ng kanyang edad na 30. Sa sandaling nakamit niya ang malaking kayamanan, prestihiyong ehekutibo, at sweldong may 7 figura, nagsimulang magbago ang lalaking pinakasalan ko. Naging mas mahaba ang kanyang mga gabing paglalagi sa labas, inabot na ng ilang araw ang kanyang hindi pag-uwi sa bahay, at ang kanyang ugali kay Tala at sa akin ay lalong naging malamig at mapanghamak. "Isa na akong top executive ngayon," sigaw niya sa akin kamakailan. "Nakatira tayo sa dalawang magkaibang mundo. Isa ka lang inosenteng may bahay na hindi naiintindihan ang mga negosyo sa mataas na antas. At ngayong gabi, ang nakatagong panghahamak na iyon ay tuluyan ng humantong sa kasuklam-suklam na pagtataksil na ito. Nakatayo sa ilalim ng kumikinang na crystal chandelier ng lobby,
Itinuro ni Clarice gamit ang kanyang perpektong nakamanicure na daliri ang aking simpleng kapote. Sawang-sawa na si Senyor Ilustre sa isang simple at walang glamour na babaeng tulad mo, panlilibak niya. Ang isang lalaki sa kanyang antas ay nangangailangan ng isang sopistikado at sikat na kapareha na tunay na mag-aangat sa kanyang posisyon sa kumpanya. Isang tunay na ginang mula sa alta sosyedad. Isang tunay na ginang mula sa alta sosyedad, mahinang pag-uulit ko. Inilabas ni Clarice ang kanyang dibdib sa pagmamalaki. Eksakto, ang magiging Senyora Ilustre na kasalukuyang nakikipagkilala sa mga negosyante sa itaas ay si Bianca Estrella Velasco, ang kaisa-isang tagapagmana ng Estrella Velasco Infrastructures. At ang 5 taong gulang na batang hawak niya ang kamay ay ang tunay na tagapagmana na balang araw ay magmamana sa imperyo ng Horizonte Prime. Nagbigay na ng instruksyon si Senyor Ilustre sa aming legal team na simulan ang formal na proseso ng annulment laban sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, tila may isang bagay sa loob ng utak ko na malinis na nahati sa dalawa. Ang nakadudurog na sakit ng isang wasak na pamilya ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang kumukulong parang bulkang galit. Ang kaawa-awang lalaking ito ay napagkamalan ang tahimik na kabaitan ng aking pamilya bilang kanyang sariling katalinuhan at ngayon ay may sapat siyang kapal ng mukha na itapon kami ng aming anak para sa isang mas mayamang kapalit. Naramdaman ko ang malalim at tumatagos na pandidiri dahil sa kanyang nakakagimbal na kayabangan at pagiging makasarili. Nanay, hindi na ba mahal ni tatay si Tala? Kahit na nakatakip ang aking mga kamay sa kanyang mga tainga, ang bahagi ng kamandag ni Clarice ay nakarating sa aking anak. Ang malalaki at mabibigat na luha ay pumatak sa mga pilikmata ni Tala at umagos sa kanyang namumutlang mga pisngi. Walang kapangyarihan sa mundo na mas malakas kaysa sa puot ng isang ina kapag inatake ang kanyang anak. Sa mismong segundong iyon, nagdesisyon ako. Tapos na akong gumanap sa papel ng isang tahimik at sumusuportang asawa. Papagbayarin ko si Roman Ilustre, si Bianca Estrella Velasco, at ang lahat ng mga linta na umiikot sa kanila ng isang talagang mapanirang halaga dahil sa pagpapahiya sa aking anak. Pinindot ko ang call button sa aking screen. Minsan lang nagring ang linya. Luwalhati, anong problema? Ang malalim at matalim na boses ng aking ikatlong kapatid na si Donato ay umalingaw-ngaw sa earpiece. Kahit na sa pamamagitan ng mobile connection, nahagip ng kanyang matalas na intuwisyon ang hindi normal na tensyon sa aking pananahimik. Bakit ka napatawag ng ganitong oras? May nangyari ba? Yumuko ako at marahang hinaplos ang buhok ni Tala habang desperado niyang sinusubukang pigilan ang kanyang paghikbi. Pinapanatiling matatag at malinaw ang aking boses. Iniulat ko ang sitwasyon sa Panginoon ng Underground Finance ng Pilipinas. Donato, nakatayo ako ngayon sa ground floor lobby ng headquarters ng Horizonte Prime. Ang Montemayor Capital ang may hawak ng pinakamalaking shares sa kumpanyang iyan. Bulong ni Donato. Ibinababa ang kanyang boses ng isang fraction. Anong nangyari dyan? Luwalhati. Pinagtaksilan ako ni Roman. Nagdala siya ng ibang babae sa gala ng kanyang kumpanya at ipinaparada ito bilang kanyang asawa. Ang kanyang sekretarya ay kakatakot lang na ipakaladkad kami sa mga security ng building palabas sa nagyayelong ulan. Umiiyak si Tala, Donato. Nadudurog ang kanyang puso. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa aking mga labi, isang nakakakilabot na katahimikan ang nanggaling sa kabilang linya. Tila ba may isang pisikal na bugso ng yelo ang lumabas sa speaker. Nalaman ko, kahit hindi ko siya nakikita, na ang maprotektang nakatatandang kapatid ay biglang naglaho. Ganap na pinalitan ng isang malamig na mandaragit na namumuno sa financial underworld. Naiintindihan ko, sabi ni Donato. Ang boses ay bumaba sa isang nakakamatay na katahimikan. Nakalimutan ng aroganteng walang kwentang iyan kung saan siya lulugar. Anong gusto mong gawin ko, luwalhati? Anong kailangan mo sa mga kapatid mo? Tumingala ako sa marangyang kisame ng lobby. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa kalinawan. Gusto kong puksain mo siya, ang kanyang bagong kabit, at bawat isa sa mga executive na kumukonsinti rito. Kunin ninyo ang bawat sentimo, bawat titulo, at bawat estado na akala nila'y pagmamay-ari nila. Iwan nyo silang walang-wala, masusunod. Sisimulan na ang operasyon ngayon din, malamig na sabi ni Donato. Kunin mo si Tala at umalis na kayo sa building na iyan kaagad. Hindi, mananatili ako rito mismo. Matatag kong sagot. Gusto kong makita ang katapusan ng mundo nila gamit ang sarili kong mga mata. Mabuti, siguraduhin mo lang na ligtas si Tala. Sabi ni Donato, bigyan mo ako ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, ang mundong kinagisnan nila ay mawawala na. Naputol ang linya.
Ibinalik ko ang cellphone sa aking bulsa at inayos ang aking tindig. Ibinabalik ang aking mga balikat. Ang biglaan at tila reynang pagbabago sa aking galaw ay naging dahilan upang hindi sinasadyang mapaatras si Clarice, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang mapangmataas na ngiti at inekis ang kanyang mga braso. Hindi ko alam kung anong murang pananakot ang sinusubukan mong gawin. Tumatawag ng kung sino para magreklamo? Pangungutya ni Clarice. Tumawag ka ng pulis? Huwag ka nang mag-abala. Ang aming mga abogado ang pinakamagagaling sa Makati. Dudurugin nila ang isang baguhang tulad mo na parang insekto. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang makinis na tanso ng mga pinto ng private elevator at bumukas. Ang malalakas at aroganteng tawanan ay umapaw sa lobby. Isang maingay na pagtawa ang nanguna sa isang panlalaking boses. Isang napakagandang presentasyon ngayong gabi, Roman. Sigaw ng isang matandang executive. Salamat po, sir. Ang kinabukasan ng Horizonte Prime ay hindi kailanman naging mas maliwanag. Mula sa elevator ay lumabas ang aking asawang si Roman Ilustre, mukhang matikas sa isang pasadyang itim na barong Tagalog. Mahigpit at mapang-angking nakahawak sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na gintong evening gown at may makapal at glamorosong make-up. Mahigpit na nakahawak sa kanyang kabilang kamay ang isang 5 taong gulang na batang lalaki na may mapagmataas na ekspresyon, nakasuot ng maliit na designer suit. Tatay, hindi sinasadyang napasinghap si Tala, humakbang pasulong ng may pag-asa. Nang marinig ang boses niya, nanigas si Roman, lumingon ang kanyang ulo patungo sa amin, at sa isang maliit na sandali, isang matinding gulat ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit ang gulat na iyon ay agad na napalitan ng matinding inis. Naglakad siya ng diretso patungo sa amin. Ang kanyang mga makintab na sapatos ay gumagawa ng matutunog na hakbang sa marmol na sahig. Luwalhati, anong ginagawa mo rito? Pagalit na bulong ni Roman. Pinapanatiling mahina ang boses para maiwasang makuha ang atensyon ng kanyang mga business contacts, bagamat ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At bakit mo kinaladkad si Tala rito na mukha kayong mga pulubing walang tirahan? Alam mo bang ang gabing ito ay isang napakahalagang PR event kasama ang aming mga pinakamahalagang corporate partners? Roman, sabi ko, ang boses ko ay nakakatakot na kalmado habang nakatingin sa kanyang galit na mga mata. Sino ang babaeng iyon at sino ang batang iyon? Saglit na naguluhan si Roman sa aking kawalan ng histerya. Ngumisi siya, inaayos ang kanyang mga silk cufflinks ng may aroganting ngiti. Pwes, dahil nandito ka na rin naman, wala nang dahilan para itago pa ito. Ito si Bianca Estrella Velasco, anak ni Don Roberto Estrella Velasco, chairman ng Estrella Velasco Infrastructures. At ang batang ito ay ang anak ko na si Baste. Inakbayan ni Roman si Bianca sa baywang na may malapit na ugnayan. Tiningnan ako ni Bianca na parang isa akong basurang nahulog sa sahig. Itinaas niya ang isang masiselang designer bag para itago ang kanyang mapagmataas na ngiti. Oh, Roman! Ang nakakaawang nilalang na ito ang ex-wife mo? Malambing na sabi ni Bianca. Ang boses ay tumutulo sa pagiging maarte. Diyos ko, totoo nga ang mga usap-usapan. Mukha siyang napakawalang class. Amoy na amoy mula rito ang mga damit na nabili lang sa sale sa kanyang kapote. Huwag mong sayangin ang laway mo sa kanya, Bianca. Pangungutya ni Roman. Binigyan ako ng isang tingin ng purong pandidiri. Ang kasal ko kay Luwalhati ay isang nakakabagot na pagkakamali mula pa noong unang araw. Galing siya sa isang pamilya ng mga patay gutom, mga taong walang sinabi. Ang isang lalaking nakarating sa management ng kumpanya sa edad ko ay nangangailangan ng babaeng may estado, yaman, at pangalan para tumapat sa kanyang mga ambisyon. Ang bawat pantig na binigkas niya ay isang sinadyang pagdura sa 6 na taong pinagsamahan namin. Ngunit habang nakatayo roon, hindi ako nakaramdam ng kahit isang patak ng lungkot, kundi isang malalim at nagyayelong paghamak. Inutusan ko na ang mga abogado ko na ihanda ang mga papeles para sa annulment. Aroganting pagpapatuloy ni Roman. Ipadadala ito sa bahay sa susunod na linggo. Pirmahan mo ang mga papeles at lumayas ka na. Huwag kang umasa na makakakuha ka ng kahit isang sentimo para sa suporta mo o sa bata. Pwede mong makuha ang buong kustodiya kay Tala. Wala akong pakialam. Mayroon na akong isang matalino at mas nakatataas na anak na lalaki para magmana ng aking legacy sa Horizonte Prime. Hindi man lang niya ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang anak na babae. Nanatili lamang siyang nakatayo roon. Pinapalaki ang sarili niyang ego habang nagtatago si Tala sa likod ng aking kapote, tahimik na umiiyak sa tela. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Tala
at pinanatili ang isang tuwid at tumatagos na tingin sa mukha ng aking asawa. Ano? Nakain na ba ng pusa ang dila mo? Pangungutya ni Roman. Nakikitawa kay Bianca. Sobra bang sakit ng sampal ng katotohanan para maproseso ng maliit mong utak? Wala akong sinabi. Tulad ng nakakatakot na kalmado sa gitna ng isang bagyo, nanatili lamang akong nakatayo, hinihintay na maubos ang oras. Bakit ba tayo tinititigan ng gusgusing batang iyan? Reklamo ni Bianca. Pinipintig ang kanyang ilong sa pandidiri habang tinuturo si Tala gamit ang kanyang perpektong nakamanicure na kuko. Ang pagkakaroon ng isang maruming bata na umaaligid sa lobby habang may high society gala ay ganap na sumisira sa prestihiyo ng brand ng Horizonte Prime. Hindi ba, Roman? Siyempre naman, Senyorita Estrella Velasco. Agad na sumingit si Clarice, sabik na sumipsip sa bagong kabit ng kanyang boss. Luwalhati, wala kang kahit anong basic etiquette. Ang pag-eksena sa isang elite corporate gala ng nakasuot ng basahan ay isang kaawa-awang pagtatangka para isabutahe ang karera ng Vice President. Mariing tumango si Roman bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga mata ay tumatagos sa akin ng may mapait na hinanakit. Iyan palagi ang pinakamalaking kapintasan mo, luwalhati. Wala kang kaide-ideya kung paano gumagalaw ang alta sosyedad. Alam mo ba kung gaano ako kahirap lumaban para umakyat sa corporate ladder? Nababagay ka sa mga murang tiangge sa probinsya, hindi sa isang executive lobby dito sa Ayala Avenue. Sinaloko ang kanyang verbal na pang-aabuso ng hindi kumukurap. Napagtanto ko na ang pagsagot sa kanya ay isang kalunos-lunos na pag-aaksaya ng oras. Nang makita niya ang pananahimik ko bilang kahinaan, lalo pang lumakas ang loob ni Roman. Senyor Ilustre, tingnan niyo po ang hawak ng bata sa kamay niya. Itinuro ni Clarice ang bagay na gawa sa papel na mahigpit na hawak ni Tala sa kanyang dibdib buong gabi. Iyon ang kwintas na gawa sa construction paper mula sa kanyang art class na pinalamutian ng isang hindi perpekto ngunit makulay na guhit ni Roman na tumatawa. Tatay, ginawa ko po ito para sa iyo sa school kanina, sabi ni Tala. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig sa katapangan habang lumabas mula sa likuran ng aking binti at iniabot ang kwintas na papel. Ang kanyang maliliit na kamay ay marahas na nanginginig. Sa isang bahagi ng kanyang inosenteng puso, desperado pa rin siyang naniniwala na ngingiti ang kanyang ama at bubuhatin siya. Tiningnan ni Roman ang kwintas at nagpakawala ng isang peke at gasgas na tawa. Anong klasing basura ito? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Executive Vice President ng korporasyong ito. Inaasahan mo ba na magsusuot ako ng isang piraso ng basurang dinikitan ng tape sa leeg ko sa harap ng mga pinakamayayaman sa Makati? Hindi po ito basura, tatay. Pinaghirapan ko pong i-drawing ang mukha mo. Umiiyak na sigaw ni Tala. Ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mukha. Imbes na kunin ito, pinalo ni Roman ang kwintas na papel para mahulog mula sa mga kamay ni Tala. Nahulog ito sa marmol na sahig at bago pa ito makuha ni Tala, ibinagsak ni Roman ang takong ng kanyang Italian leather na sapatos sa ibabaw nito. Dinudurog ito sa dumi. Ang tuyo at lumalagitik na tunog ng nilulukot na papel ay nakakadiring umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang isang basurang tulad nito ay isang insulto sa aking executive status, dura ni Roman. Ang anak kong si Baste ay tumatanggap na ng private piano lessons sa Cultural Center of the Philippines at matatas magsalita ng Mandarin at English. Kumpara sa isang elite prodigy na tulad niya, ano ka ba? Isa ka lang pabigat na walang silbi at iyakin na walang ginawang tama. Tama! Mas mahal ako ni tatay kaysa sayo. Singit ni Baste, binilatan si Tala habang nagniningning sa pagmamalaki bilang ina si Bianca sa aming harapan. Ilang executive at mayayamang investor ang nanatiling nanonood sa palabas. Nagbubulungan sa likod ng kanilang mga baso ng alak. Nakakahiya talaga. Pero anong aasahan mo? Napakalaki ng agwat sa antas ng buhay. Kapag ang isang walang kwentang tao ay sumubok na kumapit sa isang matagumpay na executive, ito ang nangyayari. Walang ni isang tao ang humakbang para makialam. Tinitingnan lang nila kami na parang mga manonood sa isang labanan ng mga gladiator. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Tala sa malamig na marmol. Tinitingnan ang sirang kwintas na papel na may marka ng sapatos. Ang kanyang maliliit na balikat ay marahas na nanginginig habang bumigay siya sa walang tigil na pag-iyak. Agad akong lumuhod at mahigpit siyang niyakap sa aking dibdib. Tatay, tatay. Humahagulhol siya sa aking balikat. Sa sandaling iyon, ang huling butil ng pagiging tao na natitira sa akin para kay Roman Ilustre ay tuluyan ng naglaho.
Ang makita siyang pinapahiya ang aming anak at sinisira ang inosenteng pagmamahal nito para lang makakuha ng murang puntos sa isang layaw na anak mayaman ay isang krimen na hindi mapapatawad. Inabot ko, pinulot ang punit at maruming kwintas na papel at maingat na itiniklop ito sa bulsa ng aking kapote. Pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa aking mukha, nag-iwan ng isang maskara ng nakakakilabot na yelo. Bakit ganyan ka makatitig, luwalhati? Asar na tanong ni Roman. Humalukip-kip ng may aruganting ngisi. Ano bang tingin mong magagawa mo sa akin? Ang mga magulang mo ay mga patay gutom lang na namatay na may basic life insurance. Kung susubukan mong labanan ako sa korte, ipapa-freeze ko ang mga bank accounts mo at hahayaan kitang magutom sa kalsada bukas ng umaga. Ngumiti ng panalo si Clarice. Narinig mo na ang Vice President. Tumigil ka na sa paggawa ng eksena at lumayas ka na rito bago namin kayo ipaligpit sa kanal. Kung saan kayo nababagay, tuluyan ko silang binaliwala at itinaas ang aking mga mata patungo sa digital clock na nakakabit sa ibabaw ng security desk. 2 minuto at 50 segundo na ang nakalipas mula nang ibaba ko ang tawag kay Donato. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, ang mundong kinagisnan nila ay mawawala na. Ang pangako ng aking kapatid ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, tulad ng isang kampana ng libing. Tinitigan ko si Roman ng diretso sa mata. Roman, sa tingin mo ba talaga ay nakarating ka sa tuktok ng lungsod na ito nang dahil lamang sa sarili mong pagsisikap? Ang malamig at matatag kong tanong ay nagdulot ng maikling pagkabahala sa kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong ipinagkibit-balikat sa pamamagitan ng isang malakas at pekeng pagtawa. Ha, kumakapit ka pa rin sa patalim dahil hindi mo matanggap ang pagkatalo. Ang aking walang kapantay na galing sa negosyo, kasama ng kapital ng Estrella Velasco Infrastructures, ang gagawa sa Horizonte Prime bilang pinakamakapangyarihang developer sa Makati. Nabubuhay ka sa isang kaawa-awa at mababang antas ng realidad na hindi mo man lang kayang maintindihan. Wala siyang kamalay-malay na ang mga aroganteng salitang iyon ay mapapasama sa kasaysayan bilang pinakahangal at pinakanakakahiyang pagmamayabang sa kanyang kaawa-awang buhay. Security. Nasaan na ba ang mga guwardiya? Sigaw ni Clarice mula sa kabila ng lobby. Ilabas ninyo ang mga nang-iistorbong ito ngayon din. 2 malalaking corporate security guards ang patakbong lumapit. Ang kanilang mga kamay ay nakaaligid sa kanilang mga utility belt habang pinapalibutan kami ni Tala ng may nakakatakot na puwersa. Ma'am, kailangan ko pong hilingin na lisanin ninyo ang gusali kaagad. Tuyong sabi ng isang guwardiya, sa tonong tinatrato kami na parang mga pulubi na nagpagala-gala mula sa MRT. Trespassing po kayo sa isang restricted area. Umatras kayo, sabi ko ng may hindi matitinag na autoridad. Ako si Luwalhati Montemayor, na asawa ni Ilustre. Ang legal at dokumentadong asawa ng inyong Executive Vice President na si Roman Ilustre. Umirap si Roman dahil sa inis. Luwalhati Montemayor. Oh, pakiusap. Noong nagpakasal tayo, napakalaki ng ginawa mong issue sa apelyido mo. Pero ang mga kamag-anak mo ay mga patay gutom lang galing sa isang liblib na probinsya. Sinisira mo ang reputasyon ko. Bawat segundo na nakatayo ka rito. Itapon ninyo ang baliw na ito at ang kanyang anak sa ulan ngayon din. Natawa si Bianca. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Roman. Sa totoo lang, Roman, ang kawalan ng class ay nakakabigla. Bumalik na tayo sa ballroom sa itaas. Gusto na ng daddy ko na pag-usapan ang nalalapit nating merger habang umiinom ng champagne. Tama ka, Bianca. Masyado na akong nagsayang ng laway sa basurang ito, sabi ni Roman. Iwinasiwas ang kanyang kamay ng may pandidiri patungo sa mga security guard. Hawakan ninyo sila sa braso at itapon sila sa main doors. Kung manlaban ng babae, tumawag kayo ng pulis at sampahan ng kasong trespassing at harassment. Humakbang ang mga guwardiya pasulong. Iniuunat ang kanilang malalaki at magagaspang na kamay para hawakan ako sa balikat. Huwag niyo akong hahawaka, rutos ko. Ang boses ko ay bumaba sa isang antas ng purong kapangyarihan at pag-uutos, kaya't ang 2 lalaki ay automatikong nanigas sa kanilang kinatatayuan. Agad na lumapit si Clarice sa likuran nila, sumisigaw sa galit. Anong hinihintay ninyo, mga tanga? Hindi nyo ba narinig ang direktang utos ni Sir Roman? Sino sa tingin nyo ang pumipirma ng mga sweldo ninyo? Ikaladkad ninyo ang 2 dagang kalye na ito palabas dito ngayon din. Nang sumugod ang isa sa mga guwardiya para hawakan ang aking kapote, ang 6 na taong gulang kong anak ay biglang tumalon sa aking harapan. Huwag kayong mangahas na hawakan ng nanay ko, sigaw ni Tala. Ibinuka ng malapad ang kanyang maliliit na braso
habang nanginginig mula ulo hanggang paa sa takot. Ang makita ang aking matapang na batang babae na itinataya ang kanyang kaligtasan para protektahan ako ay dumurog sa aking puso ng libu-libong piraso. Marahan ko siyang hinila pabalik sa aking mga binti, mahigpit na niyakap ang aking mga braso sa kanya nang may proteksyon habang nakikipagpalitan ng tingin kay Roman at sa kanyang nakangiting kabit. Roman, sabi ko, ang boses ko ay nagpaparating ng isang kakaiba at nakakabahalang kalmado. Mayroon akong huling tanong sa iyo. Talaga bang naniniwala ka na maari mo kaming itapon na parang basura at basta na lang tumalikod ng hindi humaharap sa anumang kahihinatnan? Isang malakas na tawa ang sumabog. Kahihinatnan mula kanino? Sa iyo? Ibiniling ni Roman ang kanyang ulo pabalik at tumawa ng labis kaya kinailangan niyang punasan ng luha sa kanyang mata. Talagang baliw ka na. Magpapakasal ako sa isang tagapagmana ng construction at kukunin ko ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa Makati. Anong magagawa sa akin ng isang walang pera at walang pinag-aralan na may bahay na tulad mo? Idemanda mo ako. Siye. Kukuha ako ng pinakamabagsik na grupo ng mga abogado sa Pilipinas at patatagalin ko ang proseso hanggang sa makitira ka na lang sa isang squatters area. Ngumiti si Bianca ng mapagmataas, inihagis ang kanyang buhok sa kanyang balikat. Alamin mo kung saan ka lulugar, kaawa-awang babae. Kabilang na si Roman sa mga elite ngayon. Noon pa man, ay masyado na siyang mataas para sa isang malungkot at walang kwentang babae mula sa probinsya na tulad mo. Simula ngayong gabi, kami na ang namamayani sa real estate market ng Makati. Kayo ng anak mo ay pwedeng gumapang patungo sa kanal at mabulok. Ang mga nakapaligid na executive ay natawa bilang pagsang-ayon. Binibigyan kami ng mga mapanlait na tingin. Ginusto niya yan. Kapag ang isang ordinaryong babae ay sinubukang pigilan ang isang sumisikat na bituin, nadudurog siya. Ganyan gumagana ang negosyo. Para sa sinumang nanonood, kami ni Tala ay mga biktima na walang kalaban-laban at walang kapangyarihan na dinudurog sa ilalim ng mga sapatos ng mayayaman at makapangyarihan. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na kawalan ng pag-asa. Sa katunayan, tahimik kong ninanamnam ang rurok ng kanilang nakakagulat na kayabangan. Binibilang ang mga huling segundo. Sige, ilabas niyo na sila. Magaspang na hinawakan ng security guard ang braso ko, sinusubukang itulak kami ni Tala patungo sa mga umiikot na glass doors. Bumukas ang mga automatic doors at isang marahas na ihip ng malamig na hangin at pahalang na ulan ng habagat ang pumasok sa lobby, nagpadala ng mapait na panginginig sa mainit na silid. Sa eksaktong segundong iyon, isang boses na parang kulog ang dumagundong sa atrium. Tigil! Ang boses ay malalim, umaalingaw-ngaw, at nagdadala ng isang napakalakas at nakakatakot na awtoridad na agad nilunod ang ingay ng bagyo sa labas. Ang lahat sa lobby ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Sa pamamagitan ng nakabukas na mga pintong salamin, isang dosenang kalalakihan na nakasuot ng magkakatugmang itim na tactical suits at earpieces ang nagmarcha papasok sa gusali sa perpektong pormasyon. Ang kanilang presensya ay agad na nagpaliliit sa dalawang corporate security guard, naglalabas ng isang aura ng propesyonal at nakakamatay na panganib. At naglalakad sa mismong gitna ng pormasyon ng seguridad na iyon ay isang lalaki na nakasuot ng isang perpektong tabas na charcoal gray suit. Nang pumasok siya sa liwanag ng chandelier, hindi ko napigilan ang isang maliit at nasisiyahang ngiti na bumuo sa aking mga labi. Eksakto sa oras, Donato. Oh, Daddy! Dito po! Napasinghap si Bianca. Ang mga mata ay nagliwanag nang makilala ang lalaking naglalakad kasama ang estranghero na nakasuit. Iyon ay ang kanyang ama, si Don Roberto Estrella Velasco, ang chairman ng Estrella Velasco Infrastructures at isang higante sa industriya ng real estate ng Pilipinas. Agad na binitawan ni Bianca ang braso ni Roman at nagmamalaking tumakbo pasulong para batiin ang kanyang ama, sabik na ipagmalaki ang kanyang bagong nobyo. Ngunit mayroong isang kahindik-hindik na mali kay Don Roberto Estrella Velasco. Ang bilyonaryong chairman, na karaniwang kilala sa kanyang agresibong tindig at malakas na kayabangan, ay mukhang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay kasing kulay ng basang abo. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng panahon, at ang kanyang paghinga ay pabugso-bugso at mababaw. Ang kanyang pasadyang suit ay basang-basa sa ulan, ngunit tila hindi niya ito napapansin. Sa halip, halos madapa siya pasulong. Paulit-ulit na yumuyuko ang kanyang ulo sa sobrang takot at panginginig sa lalaking naka-charcoal gray suit na naglalakad sa kanyang tabi. Ginoong Makaraeg,
Isinusumpa ko po sa aking buhay. Walang kaalam-alam ang Estrella Velasco Infrastructures sa nangyaring ito. Nagmamakaawang sabi ni Don Roberto, ang boses ay nabasag sa histerya sa gitna ng lobby. Ito ay ang katangahan at hindi pinahintulutang pag-uugali ng aking hangal na anak. Pakiusap, nagmamakaawa po ako. Maawa kayo sa kumpanya ko. Ang buong lobby ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Ang chairman ng Estrella Velasco Infrastructures ay gumagapang sa publiko na parang isang nahatulang bilanggo sa harap ng isang lalaki na hindi kilala ng sinuman sa mga executive. Daddy, anong nangyayari? Tili ni Bianca, tumigil sa paglalakad. Bakit kayo muyuko sa isang ordinaryong tao? Tumayo ka nga, tumahimik ka, tanga. Umungol si Don Roberto, bumaling sa kanyang anak nang may parang bulkang galit na naging dahilan upang mapaatras si Bianca sa gulat. May kaide-ideya ka ba kung sino ang kaharap mo? Siya si Ginoong Macaraeg. Siya ang Chief of Staff at Principal Executive Assistant ng Pamilya Montemayor mula sa Montemayor Capital. Ang Pamilya Montemayor, nalaglag ang panga ni Bianca, ang buong katawan ay nanigas. Sa matataas na antas ng pananalapi, politika at real estate sector ng Pilipinas, ang apelyidong Montemayor ay kumakatawan sa isang ganap, suprema, at hindi maabot na kapangyarihan. Ang mga multibilyong pisong korporasyon tulad ng Horizonte Prime at Estrella Velasco Infrastructures ay parang mga langgam lamang kung ikukumpara sa imperyo sa pananalapi na kinokontrol ng dinastiyang Montemayor. Magandang gabi, Ginoong Macaraeg. Salamat sa paglabas ninyo sa kabila ng ulan, mahina kong sabi, humahakbang pasulong. Nang marinig ang aking boses, agad na iniwan ni Ginoong Macaraeg ang kanyang nakakatakot na tingin kay Don Roberto. Lumingon siya sa akin, huminto 1 metro ang layo, at yumuko ng malalim at may paggalang sa isang perpektong 90-degree angle. Senyorita Luwalhati, sabi ni Ginoong Macaraeg. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa labis na paggalang. Masyado nang matagal mula nang huli tayong magkita. Binigyan ako ng instruksyon ni Sir Donato na ihatid kayo at ang batang Senyorita Tala pabalik sa rest house ng pamilya kaagad. Umaasa akong wala ni isa man sa inyo ang nakaranas ng anumang pisikal na pananakit. Ayos lang kami, Ginoong Macaraeg. Ligtas si Tala, sagot ko, nag-aalok ng isang mainit na ngiti. Umayos nang tayo si Ginoong Macaraeg at nag-alok ng isang malambot at nakakapapanatag na ngiti sa aking anak na nagtatago sa likod ng aking binti. Maaari na po kayong mag-relax? Senyorita Tala, ligtas na ligtas po kayo sa amin. Ang atmosfera sa lobby sa Ayala Avenue ay agad na bumagsak sa absolute zero. Ang mga executive, mga security guard, at mga panauhin mula sa alta sosyedad ay nanigas na parang mga estatwa. Ang kanilang mga utak ay hindi maunawaan ang eksenang nangyayari sa kanilang harapan. Ang mukha ni Roman Ilustre ay larawan ng dalisay na pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ang kanyang panga ay gumagalaw ng walang tunog, bago niya tuluyang naibulalas ang isang pangungusap gamit ang paos na boses. Senyorita Montemayor, anong pinagsasasabi ninyo? Si Luwalhati? Ang Montemayor ay ang simpleng apelyido lang sa pagkadalaga ng pamilya mo galing sa probinsya. Isa lang itong pangkaraniwang apelyido. Ibiniling ni Ginoong Macaraeg ang kanyang ulo, ang kanyang matatalim na mata ay tumusok kay Roman, taglay ang lamig ng isang berdugo na nagmamasid sa isang nahatulang bitayen, isang pangkaraniwang apelyido. Napakabihirang pagpapakita ng labis na kamangmangan, Senyor Ilustre. Dahan-dahan at sinadyang humakbang si Macaraeg patungo sa aking asawa. Talaga bang naniwala ka na sa buong ekosistema ng pananalapi sa Pilipinas ay may higit sa isang dinastiyang Montemayor na kumikilos sa ganitong antas? Nakalimutan mo na ba ang mga multibilyong pisong corporate bailout na himalang nakuha ng kumpanya mo mula sa mga bangko kapag nasa bingit na kayo ng pagkalugi? Ang mga bank loans, nauutal na sabi ni Roman, namumutla ang mukha. Nakuha ko yon dahil kinilala ng mga branch manager ang aking superior na corporate valuation at business model. Tumahimik ka, aroganteng hangal, sigaw ni Ginoong Macaraeg. Ang kanyang boses ay humiwa sa silid na parang patalim. Talaga bang inisip mo na ang isang karaniwan at walang kwentang ahente na tulad mo ay na-promote bilang Executive Vice President sa edad na 30 pab nang dahil sa sariling kakayahan? Bawat promotion, bawat monopolyong kontrata, bawat financial bailout ay pinlano mula sa mga anino ng pamilya ng senyorita upang matiyak na mamumuhay ng komportable ang kanilang kapatid na babae.
Itinuro ni Macaraeg ang kisame ng gusali. Ang Montemayor Capital ay may hawak na 40% majority stake sa Horizonte Prime Builders sa pamamagitan ng serye ng mga dummy funds. Hindi ka man lang nag-abalang mag-imbestiga kung sino ang may-ari ng pondo na nagbabayad ng iyong napakalaking 7 figurang sweldo. Napaatras si Roman na parang binagsakan ng martilyo sa tiyan. Hindi. Imposible yan. Ang pamilya ni Luwalhati ay nakatira lang sila sa isang simpleng bahay sa probinsya. Si Senyorita Luwalhati Montemayor ay ang minamahal na bunsong kapatid ng dinastiyang Montemayor, proklama ni Ginoong Macaraeg. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na marmol upang marinig ng lahat. Siya ang minamahal na kapatid ni Congressman Rafael Montemayor ng Kamara de Representantes, ni Federico Montemayor, Executive Vice President ng Bangko ng Yamang Maharlika, at ni Donato Montemayor, CEO ng Montemayor Capital. At ikaw, kaawa-awa, at walang kwentang lalaki, ay naglakas loob na tawagin ang maharlikang angkan na ito at ang kanyang anak na si Senyorita Tala bilang mga basura at dagang kalye. Ang bigat ng mga salita ni Macaraeg ay tumama sa silid na parang isang bomba. Tuluyang bumigay ang mga binti ni Don Roberto at bumagsak siya sa marmol na sahig, umiiyak sa takot. Nagsimulang manginig ng husto si Bianca, kaya't umugong ang kanyang gintong designer dress. At si Roman Ilustre ay nanigas, ang kanyang balat ay kumuha ng kulay at tila kandilang anyo ng isang bangkay habang nakatitig siya sa akin sa matinding takot. 2 mabagal at kalkuladong hakbang ang ginawa ko palapit sa kanya. Ang sikretong itinago ko ng 6 na mahahabang taon ay tuluyan ng lumabas sa liwanag. Biglang nabasag ang nakakabinging katahimikan ng lobby ng isang magkakasabay na pag-ingay ng mga ringtone at vibration alerts. Hindi lang isang telepono ang tumutunog, kundi dose-dosenang telepono ang cellphone ni Roman, ang designer bag ni Bianca, ang bulsa ni Don Roberto, at ang mga telepono ng bawat isang executive ng Horizonte Prime na bumaba mula sa ballroom. Sabay-sabay itong nagring sa isang nakakabaliw at nakakatakot na ingay. Gamit ang nanginginig na mga daliri, inilabas ni Roman ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang barong. Ang caller ID ay kumislap, ipinapakita ang pangalan ng CEO at majority founder ng Horizonte Prime. "Hello, boss. Ano po ang nangyayari?" Sagot ni Roman na may boses na tumitinis. Kahit 1 metro ang layo, rinig na rinig sa earpiece ang parang bulkang sigaw ng founder. "Ilustre! Walang kwentang nilalang! Anong ginawa mo sa ngalan ng Diyos?" "Sir, pakiusap. Kumalma po kayo. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa presidente ng Bangko ng Yamang Maharlika. I-freeze nila kaagad ang lahat ng credit lines natin at inoobliga tayong bayaran ng buo at agaran ang 9 billion pesos na utang ng kumpanya bago maghating gabi." Garan? Garang pagbabayad? Napasinghap si Roman. Nanghihina ang mga tuhod. Kung gagawin nila yan, babagsak ang kumpanya at maliliquidate bago magbukas ang stock exchange. Hindi lang yun. Gago! Ang mga stocks natin sa market ay ibinebenta ng maramihan, short selling ng Montemayor Capital. Bumagsak tayo ng 70% pagkatapos ng trading hours. Tapos na ang kumpanya. Sinabi sa akin na personal mong ininsulto ang pamilya Montemayor. Papatayin kita, Ilustre. Dudurugin kita ng sarili kong mga kamay. Nabitiwan ni Roman ang kanyang telepono, lumagutok ito sa marmol na sahig. Ang histerikal na sigaw ng boss ay patuloy na umuugong mula sa speaker. Sa mismong sandaliring iyon, hawak ni Don Roberto ang sarili niyang telepono sa kanyang tainga. Ang mukha ay napilipit sa purong pagdurusa. "Anong ibig mong sabihin? Kakabawi lang sa atin ang pamahalaan sa kontrata ng New Manila Bay City Development? Ang proyektong iyon ay nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Iyon ang buong daloy ng ating operasyon. Ano? Direktang nakialam ang Department of Public Works and Highways? Ang opisina ni Congressman Rafael Montemayor?" Binitawan ni Don Roberto ang kanyang telepono at nagpakawala ng isang panimulang alulong ng kawalan ng pag-asa. Si Congressman Rafael Montemayor ay naghahawak ng labis at walang limitasyong impluwensya sa mga pambansa at lokal na komite ng infrastruktura. Ang pagbura sa mapa ng isang medium-sized construction company tulad ng Estrella Velasco Infrastructures ay mas madali pa para sa kanya kaysa sa pagpatay ng langaw. "Daddy, anong nangyayari?" Sigaw ni Bianca. Tumatakbo patungo sa kanyang ama habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. "Anong ibig mong sabihin na nawala sa atin ang kontrata sa Manila Bay? Mayayaman tayo. Tayo ang Estrella Velasco Infrastructures. Bagsak na tayo."
Umungol si Don Roberto. Sinampal ang kanyang anak sa mukha ng napakalakas kaya bumagsak si Bianca sa sahig. Arogante at walang utak. Ang lahat ng ito ay dahil ininsulto mo si Senyorita Montemayor. Magfa-file ng bankruptcy ang Estrella Velasco Infrastructures bukas ng umaga. Kasisira mo lang ng 3 henerasyon ng yaman ng pamilya sa loob ng 5 minuto. Hindi ko po alam. Umiiyak na sabi ni Bianca, hawak ang namamagang pisngi habang ibinabaling ang kanyang nakatatakot na mga mata kay Roman. Roman, sinabi mo sa akin na isa lang siyang walang kwentang tao galing probinsya. Nagsinungaling ka sa akin. Ginamit mo ako para makuha ang pera ng daddy ko. Hindi, Bianca. Isinusumpa ko sa Diyos, hindi ko alam. Nauutal na sabi ni Roman. Mabilis na iwinawasiwas ang kanyang mga kamay habang humahakbang at natutumba patungo sa akin. Luwalhati, mahal ko. Pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Wala akong kaalam-alam na ang pamilya mo ay ang dinastiyang Montemayor. Kung alam ko lang kung sino ang mga kapatid mo, hinding-hindi kita tatratuhin ng ganoon. Nang marinig ang kanyang pilit at kaawa-awang mga dahilan, isang alon ng malalim at malamig na pandidiri ang humugas sa aking kaluluwa. Nang akalain niyang mahina ako, dinurog niya ako sa ilalim ng kanyang sapatos. Sa sandaling napagtanto niyang hawak ko ang kapangyarihan, gumapang siya na parang binugbog na aso. Ang kanyang pangunahing pagkatao ay walang iba kundi isang duwag at mapagsamantalang linta. Luwalhati, Senyorita Montemayor, pakiusap, tingnan po ninyo ako. Biglang inihagis ni Clarice ang kanyang sarili sa sahig, gumagapang sa marmol gamit ang kanyang mga tuhod hanggang sa halos halikan na niya ang laylayan ng aking kapote. Ang luha at maskara ay umaagos sa kanyang mukha habang siya ay humahagulgol sa histerya. Napilitan lang po akong gawin iyon. Senyorita Montemayor, tinakot ako ni Senyor Ilustre na tatanggalin niya ako sa trabaho at sisirain ang karir ko kapag hindi ko kayo ininsulto ngayong gabi. Noon pa man ay hinahangaan ko na po kayo at si Senyorita Tala. Pakiusap, sabihin niyo sa Montemayor Capital na huwag idamay ang mga personal bank accounts ko. Empleyado lang po ako. Sinungaling! Sigaw ni Bianca. Sumugod at sinabunutan si Clarice. Nakikipagsiping ka sa kanya. Ikaw ang pangalawa niyang kabit. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na inosenteng biktima, gayong tinutulungan mo siyang itago ang mga pera niya. Bitawan mo ako, pekeng donya. Tili ni Clarice, kinakalmot ang mukha ni Bianca. Isa ka na lang walang kwentang tao at bangkarote. Gusto lang ni Senyor Ilustre ang pera ng tatay mo para pagtakpan ang kanyang pandaraya sa accounting. Doon mismo, sa gitna ng malawak na lobby sa Ayala Avenue, ang glamorosong babae mula sa alta sosyedad na nakasuot ng gintong gown at ang executive secretary sa kanyang designer suit ay gumugulong sa sahig, nagsasabunutan, nagsusuntukan, at pinupunit ang mga damit ng isa't isa tulad ng mga mabangis na hayop sa isang kanal. Hindi man lang sinubukan ni Roman na awatin sila. Sa halip, lumuhod siya at nagsimulang gumapang sa sahig, patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig habang pilit niyang pinupulot mula sa sahig ang mga sira at maruruming piraso ng kwintas na papel ni Tala. Tingnan mo, luwalhati! Tingnan mo, nililigtas ko! Histerikal na pag-ungol ni Roman, itinaas ang isang piraso ng gusot na papel na may bakas pa ng kanyang maputik na sapatos. Isa itong obra maestra. Dadalhin ko ito sa isang profesional na framing shop bukas ng umaga. Isasabit ko ito sa opisina ko. Mahal ko si Tala. Ako ay isang napakabuting ama. Pakiusap, luwalhati. Tawagan mo ang kapatid mong si Donato. Sabihin mo sa kanyang itigil ang short selling sa Horizonte Prime. Tahimik lang kaming nakatayo ni Tala. Pinagmamasdan ang kasuklam-suklam at nakakahiyang palabas ng lalaking dating buong mundo namin. Hindi na umiiyak si Tala. Mahigpit na nakahawak ang kanyang maliit na kamay sa akin. Nakatitig kay Roman hindi bilang isang ama, kundi bilang isang kakatwa at kaawa-awang nilalang na hindi na niya kilala. Ang imperyo ng Montemayor ay pinakawalan, at ang pagkawasak ay gumagalaw sa bilis at saklaw na sumasalungat sa imahinasyon. Hindi ito isang simpleng away mag-asawa. Ito ay ang pagdurog ng isang pinakamataas na mandaragit sa isang insekto na nangahas na kagatin siya. Kasuklam-suklam, Senyor Ilustre, sabi ni Ginoong Makaraeg. Ang boses ay bumagsak na parang bakal habang nakatingin kay Roman na sinusubukang ayusin ang sirang kwintas na papel. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay isang walang kwentang pag-aaksaya ng enerhiya. Ang utos ng pagpapatupad ay naproseso na.
Ipinasok ni Makaraeg ang kanyang kamay sa kanyang pasadyang jacket at inilabas ang isang makinis na tablet, pinindot ang screen bago ito itapat sa namumutlang mukha ni Roman. 10 minuto na ang nakalipas, ginamit ng Montemayor Capital ang kanilang 40% majority voting rights upang tumawag ng isang Emergency Board of Directors teleconference meeting. Malamig na deklarasyon ni Makaraeg. Sa nagkakaisang desisyon ng CEO at institutional shareholders, isang agarang resolusyon ang naaprubahan. Iisang resolusyon? Bulong ni Roman. Sinusundan ng mga mata ang digital na teksto sa screen. Opo, sa oras na 6:15 ng gabi ngayong gabi, si Roman Ilustre ay formal na tinanggalan ng kanyang titulo bilang Executive Vice President ng kanyang upuan sa board at ng kanyang stock options. Tinanggal siya sa trabaho dahil sa makatarungang dahilan ng walang makukuhang benepisyo at habambuhay na pinagbabawalan na pumasok sa anumang pasilidad ng Horizonte Prime. Ano? Sigaw ni Roman, mabilis na tumayo, ang mga matay nandidilat at namumula. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Ako ang nagtayo ng commercial division ng kumpanyang ito. Nagpasok ako ng bilyon-bilyong piso sa kita. Hindi ako tatanggap ng illegal dismissal. Ididemanda ko ang board. Sumugod siya patungo kay Makaraeg, sinusubukang agawin ang tablet. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang mga daliri, dalawa sa tactical security officers ni Makaraeg ang pumigil sa kanya. Itinulak ang kanilang mga braso sa dibdib ni Roman at pinabagsak siya ng patalikod sa marmol na sahig nang may malakas na kalabog. Illegal dismissal? Tumawa ng mahina at walang kasiglahan si Makaraeg. Talagang minamaliit ninyo ang intelligence apparatus ng Montemayor Capital. Sa loob ng nakalipas na 3 taon, sistematikong inabuso mo ang iyong autoridad upang lustayin ang corporate funds para sa personal mong pamumuhay. Naidokumento namin ang bawat isang mapanlinlang na galaw, mga peking invoice, at dummy accounts sa mga tax havens na ginawa mo. Nag-swipe si Makaraeg sa screen. Agad na napuno ang screen ng mga detalyadong spreadsheet ledgers, bank transfers, at real estate deeds. Nakatitig si Roman sa mga numero, ang kanyang panga ay nahulog dahil sa matinding takot na nagpaparalisa. Idinedetalye ng dokumentong ito ang 180 milyong piso ng corporate operating funds na ilegal mong kinuha para pondohan ang iyong marangyang panliligaw kay Bianca Estrella Velasco, gayon din ang luxury condo sa Rockwell, na binili mo sa pangalan ng iyong sekretarya na si Clarice Di Masalang. Malakas na pagbasa ni Makaraeg, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na labi. Ibinigay niya ang kanyang nagyayalong tingin kay Clarice na tumigil sa pakikipag-away kay Bianca, at ngayon ay nakatitig sa screen sa sobrang takot. Senyorita Di Masalang, nakatanggap ka ng luxury real estate property at malalaking suhol na pera kapalit ng paggawa ng peking corporate expense reports at pagtatago ng pandaraya ni Senyor Ilustre mula sa mga auditor. Hindi. Oh, Diyos ko, hindi. Humahagulgol na sabi ni Clarice. Tinakpan ng mga kamay ang kanyang mukha habang napagtantong ang kanyang buong buhay ay tapos na. Ang sopistikado at mapagmataas na social climber ay bumagsak bilang isang nanginginig na kriminal na nasukol. Ang mga pagkilos na ito ay bumubuo sa mga krimeng estafa, malversation of corporate funds, at falsification of public documents sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Deklarasyon ni Ginoong Makaraeg, ang boses ay umaalingaw-ngaw nang may lubos na pinalidad. 5 minuto na ang nakalipas, ipinadala ng Legal Division ng Montemayor Capital ang kumpleto at walang sensor na ebidensya sa NBI Anti-Graft and Fraud Division at sa Office of the Ombudsman. Kasalukuyan ng ipinoproseso ang mga warrant of arrest. Ang salitang NBI ay tumama kay Roman na parang pisikal na bala. Hindi lang mawawala ang kanyang trabaho, yaman, at social status. Gugugulin niya ang susunod na dekada ng kanyang buhay sa loob ng bilibid. Luwalhati, pakiusap, sabihin mong kasinungalingan lang to. Sigaw ni Roman. Iniiwan ang lahat ng natitirang dignidad habang gumagapang siya sa sahig at yumakap sa aking mga bukong-bukong, walang kontrol na umiiyak. Isinusumpa ko sa Diyos, patawarin mo ako. Ipapawalang bisa ko ang engagement ko kay Bianca. Tatanggalin ko sa trabaho si Clarice ngayong gabi. Ibibigay ko sa'yo lahat ng meron ako. Pakiusap lang, huwag mong hayaang makulong ako. Kasal tayo. Ako ang tatay ni Tala. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa wasak at umiiyak na lalaking nakakapit sa aking mga bota. Ito ang lalaking pinili ko kapalit ng pamilya ko. Ito ang lalaking sumumpa akong mamahalin at aalagaan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pero pagtingin ko sa kanya ngayon,
Wala akong naramdaman kundi isang malalim at walang laman na kawalan. Isa siyang moral na duwag na nag-aalala lamang para iligtas ang sarili niyang balat. Roman, sabi ko. Amama, namamama, lamamama. Ang boses ko ay tahimik at matatag sa kabila ng kanyang histerikal na pag-iyak. Kung tumigil ka lang sa pagmamahal sa akin at humingi ka ng hiwalayan, tahimik sana akong aalis at hahayaan kitang mabuhay ng sarili mong buhay. Ipinasok ko ang kamay ko sa bulsa, inilabas ang gusot at maruming piraso ng papel at itinapat ito sa kanyang mukha. Pero ginawa mo ang kaisa-isang hindi mapapatawad na kasalanan. Pagpapatuloy ko, ang aking mga mata ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ilang oras na ginugol ng anak natin sa paggawa ng kwintas na ito para lang mapangiti ka? Tapos tinawag mo itong basura. Itinapon mo ito sa sahig at dinurog mo gamit ang sapatos mo para magyabang sa kabit mo. Sa eksaktong segundong iyon, nawalan ka ng karapatan na tawaging ama niya, asawa ko, o kahit isang disenteng tao. Umatras ako, sa pilitang tinanggal ang kanyang mga kamay mula sa aking bota. Ang pamilya Montemayor ay nabubuhay sa isang napakasimpleng batas. Ibinabalik namin ang kabaitan ng 100 beses. Ngunit ibinabalik namin ang insulto ng 1,000 beses. Tinrato ako ng aking mga kapatid na parang isang kayamanan buong buhay ko. Sa sandaling pinili mong hiyain ako at durugin ang puso ni Tala, ang ganap mong pagkawasak ay naging isang tiyak at hindi maiiwasang katotohanan. Lumingon ako kay Ginoong Makaraeg at bahagyang tumango. Tapos na tayo rito, Ginoong Makaraeg. Pakiusap, iuwi na natin si Tala. Masusunod, Senyorita Luwalhati. Sabi ni Ginoong Makaraeg na malalim na yumuyuko. Naghihintay na po ang opisyal na sasakyan sa labas. Lualhati! Hindi! Wag mo akong iwan, Lualhati! Sigaw ni Roman. Ang kanyang boses ay nababasag sa isang nakakatakot na tili ng matinding panginginig habang sinusubukan niyang gumapang sa likuran ko. Ngunit ang kanyang kaawa-awang mga sigaw ay tuluyang nilunod ng nakakabinging ugong ng bagyo sa labas ng bumukas ang automatic doors. Binuhat ko si Tala sa aking mga braso, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat, at lumabas sa malamig na hangin ng gabi nang hindi man lang lumingon pabalik. Sa aking likuran, ang lobby ng skyscraper sa Ayala Avenue ay umaalingaw-ngaw sa mga histerikal na pag-iyak ni Don Roberto Estrella Velasco, ang mapait na hiyawan ni Bianca at Clarice, at ang desperadong hikbi ng aking nawasak na asawa. Kakapasok pa lamang nila sa isang buhay na impyerno. At alam na alam ko na ang paghihiganti ng kapatid kong si Donato ay hindi titigil sa ilang kinanselang kontrata at ulat ng pulisya. Dakit walang sumasagot. Sagutin niyo ang linya. Sa loob ng gumuho na lobby, desperadong pinipindot ni Roman ang kanyang hinlalaki laban sa basag na screen ng kanyang cellphone. Tinatawagan ang bawat mayamang business partner, kaklase sa country club, at corporate mentor na minsan na niyang nilibre ng mga mamahaling hapunan sa mga steakhouse sa BGC. Paulit-ulit, ang speaker ay walang ibinibigay kundi ang malamig at automatikong ugong ng voicemail. The subscriber cannot be reached. Please try again later. David! Marcos! Mga hayop kayo! Last week lang uminom kayo ng libu-libong pisong alak sa tab ko. Bakit nyo binabaliwala ang mga tawag ko? Sigaw ni Roman. Ibinabato ang kanyang telepono sa pader sa atake ng walang kapangyarihang galit. Hindi niya napagtanto na sa loob ng ilang minuto, pagkatapos kumilos ng Montemayor Capital laban sa Horizonte Prime, ang masikip na network ng mga chismis ng elite ng pananalapi sa Makati ay nakarating na sa lahat. Si Roman Ilustre ay isang patay na naglalakad. Kinalaban niya ang dinastiyang Montemayor. Sa walang awang mundo ng negosyo sa Pilipinas, walang sino man ang handang magsunog ng sarili sa pagtayo sa tabi ng isang nasusunog na gusali. Ang pag-iwan sa isang lumulubog na barko ay maituturing na magandang desisyon sa negosyo. Daddy, may gawin ka! Tawagan mo ang City Hall. Gamitin mo ang legal team ng Estrella Velasco Infrastructures para harangin ang bank freeze. Sigaw ni Bianca, hinawakan ang basang suit ng kanyang ama, at marahas itong inuga. Tumahimik ka! Walang utak na linta! Hingal ni Don Roberto, pilit na inihiwalay siya gamit ang isang tingin ng buong pagkatalo. Wala na tayong legal team! Kakatapos lang tumawag ng bangko ng Yamang Maharlika sa aking CFO. I-freeze nila ang aming operating accounts habang hinihintay ang state audit na inayos ng komite ni Congressman Montemayor. Hindi man lang nating mababayaran ang sweldo ng mga empleyado sa Lunes. Tapos na tayo. Ililiquidate na tayo para mabayaran ang mga utang natin. Hindi! Hindi! Hindi pwedeng mangyari yan. Isa akong tagapagmana.
Nakatira ako sa Forbes Park, sigaw ni Bianca. Ang boses niya ay umaabot sa sukdulang pitch habang kinuha niya ang isang napakamahal na porselanang vase mula sa isang display table at marahas na ibinagsak ito sa marmol na sahig. Crash! Ang mga piraso ay lumipad kung saan-saan, ngunit walang ni isang tao ang lumingon para bigyang pansin ang kanyang pag-aalboroto. Nang sandaling iyon, ang mabibigat na mahogany doors ng ballroom ay bumukas ng malakas at dose-dosenang mayayamang panauhin ng party, mga corporate clients at mga executive ng Horizonte Prime ang nagsimulang magmadaling lumabas patungo sa lobby na parang napanik. Nawala na ang credit lines, insolvent na ang kumpanya. Umalis na kayo rito bago pa isil ng mga state auditors ang building. Ang grupo ay nagkagulo patungo sa mga exit na parang mga ipis na tumatakas mula sa isang biglaang ilaw. Nang dumaan sila nang nagmamadali kay Roman, ang mga lalaking kanina lang ay pumupat sa kanyang likod at nagbitoast para sa kanyang katalinuhan 20 minuto na ang nakalipas ay ngayon nagbabato ng makamandag at nasusuklam na mga tingin. Andiyan ang aroganteng gago, dura ng isang matandang executive habang nagmamadaling dumaan. Lumalustay ng pondo ng kumpanya at nang iinsulto pa ng tagapagmana ng pamilya Montemayor. Napakalaking tanga. Salamat sa Diyos at hindi pa natin napirmahan ang joint venture agreement na yon. Teka, pakiusap, pakinggan niyo ako, sigaw ni Roman. Desperadong inabot ang manggas ng coat ng isang paalis na real estate developer. Maililigtas pa ang Horizonte Prime. Hawak ko ang architectural designs. Hawak ko ang commercial portfolio. Makakakuha tayo ng alternative funding mula sa mga private lenders. Marahas na hinawi ng developer ang kanyang braso na parang may nakakahawang sakit si Roman. Lumayo ka sa akin, kriminal! Ungol niya, tumutulak papasok sa mga umiikot na pinto at naglaho sa maulan na gabi ng Makati. Ang mga kamay ni Roman ay humawak sa kawalan. Roman, tingnan mo ito! Bulong ni Clarice. Nanginginig ang boses niya ng husto kaya halos hindi niya mahawakan ang kanyang telepono. Ang mukha niya ay kasing putla ng chalk. Ang kondo ko sa Rockwell, ang titulo, ang mga papeles, at ang mga private text messages natin tungkol sa offshore accounts. Inagaw ni Roman ang telepono mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at napalaki ang mga mata sa takot. Ang underground intelligence network ni Donato Montemayor ay nakapagsagawa ng perpektong paninira sa media. Ang mga high-resolution na litrato ni na Roman at Clarice, kopya ng kanilang mga peking invoice at detalyadong breakdown ng kanilang mga ilegal na transaksyon ay nakakalat na ngayon sa mga financial news blogs at social media platforms sa ilalim ng breaking news headline, Top Executive ng Horizonte Prime na bulgar sa 180 milyong pisong embezzlement scandal. Tapos na ang lahat. Sira na ang buhay ko. Sira na ng buo ang career ko. Pag-ungol ni Clarice, ibinagsak ang sarili sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Makukulong ako. Hindi ko kakayanin sa kulungan. Tumahimik ka. Umungol si Roman. Hinawakan ang kanyang sariling buhok gamit ang magkabilang kamay, habang ang kanyang realidad ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Sa nakalipas na 6 na taon, ang buong buhay niya ay naging isang maayos at walang kahirap-hirap na paglalakbay sa isang gintong karpet na tahimik na inilatag ng aking pamilya. Ngayong ang karpet ay marahas na hinatak mula sa kanyang ilalim, inilalantad ang kanyang sariling kriminalidad at kawalan ng kakayahan. Wala siyang talino o emosyonal na lakas para harapin ang mga kahihinatnan. Luwalhati, kailangan kong mahanap si Luwalhati. Tama, luluhod ako at magmamakaawa. Uutusan niya ang mga kapatid niya na itigil ito. Baliw na bulong ni Roman, tumalikod at tumakbo patungo sa glass doors bago pa man siya makagawa ng 5 hakbang. 2 dambuhalang security escorts na nakastation sa pintuan ay maingat na humarang sa kanyang daan, hinaharangan ng exit gamit ang kanilang malalapad na balikat. Tumabi kayo. Kailangan kong makita ang asawa ko. May karapatan akong humingi ng tawad sa asawa ko. Sigaw ni Roman, sinusubukang itulak sila para makadaan. Isa sa mga escort ay naglagay ng isang malaki at hindi matinag na kamay sa dibdib ni Roman. Itinutulak siya pabalik ng walang kahirap-hirap. Senyor Ilustre, hindi na kayo kinikilala ni Senyorita Montemayor bilang kanyang asawa. Kung susubukan mong lumapit sa kanya o sa batang si Senyorita Tala muli, inautorisahan na kaming gumamit ng nakamamatay na pisikal na puwersa upang alisin ang banta. Naiintindihan mo ba? Ang malamig na propesyonalismo sa boses ng escort ay tuluyang nagpahina sa mga tuhod ni Roman. Bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig, umiiyak ng histerikal.
Sa labas, ang nagyayelong bagyo sa Makati ay umuugong, humahampas sa glass atrium, para bang tinutokso ang ganap na pagkawasak ng kanyang kaawa-awa at aroganting buhay. Ang orasan para sa kanyang huling paghatol ay nagsimula na at walang kapangyarihan sa mundo ang makakapigil dito. Sa labas ng gusali, ang brutal na bagyo at ang ingay ng lungsod ay agad na nawala sa sandaling ang mabigat at bulletproof na pinto ng Mercedes Maybach ay sumara ng mahigpit. Sa loob, ang atmosfera ay isang santuwaryo ng lubos na kapayapaan, puno ng malambot at mainit na ilaw at ng mahinang himig ng klasikal na musika sa surround sound system. Nanay, ang bad ng babaeng yon. Nakaupo si Tala sa aking kandungan. Ang kanyang maliliit na mata ay bumibigat habang bumabalot sa kanya ang init ng sasakyan. Marahan kong hinaplos ang basa niyang bangs at hinalikan siya sa noo. Ayos na ang lahat ngayon, matapang kong anak, mahina kong bulong. Ibinabalot ang kanyang mga balikat sa isang mainit na cashmere blanket. Wala nang mananakit sa iyo o sisigaw sa iyo kailanman. Nangangako si nanay. Sa loob ng ilang segundo, ang maindayog na pag-andar ng makina ay nagpatulog kay Tala ng mahimbing at payapa. Nang marinig ko ang kanyang maayos at tahimik na paghinga, nagpakawala ako ng mahaba at nanginginig na buntong hininga. Naramdaman ko ang labis na tensyon ng nakalipas na oras na sa wakas ay umaalis sa aking mga kalamnan. Papunta na po tayo sa Forbes Park Estate, Senyorita Luwalhati. Mabait na sabi ni Ginoong Makaraeg mula sa passenger seat. Tinitingnan ako sa rearview mirror. Naghihintay na po si Sir Donato sa sala para sa inyong pagdating. Salamat Ginoong Makaraeg, sabi ko. Nag-aalok ng isang pagod na ngiti. Sobrang galit siguro ng mga kapatid ko. Tumawa ng mahina si Ginoong Makaraeg at umiling. Ang sabihing galit sila ay isang napakalaking understatement. Senyorita. Sa sandaling natanggap ni Sir Donato ang tawag ninyo at napagtantong ang lalaking iyon ay naging dahilan ng pagpatak ng inyong mga luha at dinurog ang ginawa ng batang Senyorita Tala. Sinira niya ang isang solidong titanium fountain pen sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang inyong tatlong kapatid ay nangakong sisiguraduhin na mararanasan ni Senyor Ilustre ang pinakamatinding pagkawasak sa pinansyal at legal. 40 minuto ang lumipas. Ang opisyal na sasakyan ay lumiko mula sa isang tahimik at puno ng mga puno na kalsada at lumapit sa mga naglalakihang iron security gates ng ninunong estate ng pamilya Montemayor sa eksklusibong Forbes Park, Makati. Agad na bumukas ang gate at dumausdos ang sasakyan sa mahaba at palikong-likong daan na sementado, huminto ng banayad sa harap ng isang napakalaki at nakamamanghang mansyon na napapaligiran ng magagandang hardin. Nang buksan ng tsuper ang pinto, isang grupo ng mga tauhan ng bahay na may hawak na malalaking payong ang agad na lumapit upang protektahan kami sa ulan. Welcome home, Senyorita Luwalhati. Welcome home, Senyorita Tala. Sabi ng head butler, yumuyo ko ng malalim paglabas ko ng sasakyan habang karga ang aking natutulog na anak. Pumasok ako sa malalaking mahogany doors at pumasok sa malawak at marangyang lobby ng tahanan ng aking kabataan. Tahimik akong naglakad sa mga pasilyo. Dinala si Tala sa itaas sa dati kong kwarto, isang magandang suite na pinanatiling pinalamutian sa maiinit at komportableng kulay at marahan siyang inihiga sa kama. Itinaas ko ang kumot sa kanyang mga balikat. Hinalikan siya sa pisngi sa huling pagkakataon at tahimik na isinara ang pinto sa aking likuran. Nang bumaba ako sa marangyang library, ang air conditioning ay mainam, subalit ramdam ang alimuom ng gabi. Nakatayo sa gilid, pinapaikot ang isang baso ng 18-year-old single malt scotch sa kanyang kamay, ay ang anino ng isang matangkad at matikas na lalaki. Nakauwi ka na, Luwalhati, sabi ng lalaki na lumingon. Ito ang aking ikatlong nakatatandang kapatid, si Donato Montemayor. Sa mga walang awang corporate boardrooms ng Makati, kinatatakutan siya bilang yelong Panginoon, isang malamig na berdugong pinansyal na kayang magpabagsak ng bilyon-bilyong pisong conglomerate nang hindi man lang kumukurap. Ngunit nang tumingin siya sa akin sa kabila ng library, ang kanyang madilim na mga mata ay lumambot ng husto, puno ng proteksyon, at walang hanggang init ng isang kapatid na nagpalaki sa akin. Nandito na ako, Donato, sabi ko. Biglang nakaramdam ng bara sa aking lalamunan. Tulog na si Tala? Mahina niyang tanong. Ibinababa ang kanyang baso ng alak sa isang pilak na tray. Siguradong pagod na pagod siya pagkatapos ng isang nakakatromang gabi. Pinakiusapan ko ang kusina na maghanda ng mainit na tsokolate at ensaymada para sayo. Halika, umupo ka rito. Bumagsak ako sa isang malambot na leather armchair sa tapat niya.
Tinatanggap ang umuusok na tasa ng tsokolate mula sa isang tahimik na kasambahay. Ang nakakapapanatag na amoy ng tableya ay bumalot sa akin, tinutunaw ang natitirang lamig mula sa lobby ng Ayala Avenue. Salamat Donato, sabi ko. Tinitingnan siya. Pero paano mo nagawang pakilusin ang puwersa mo at ipatupad ang mga resolusyon ng board ng ganoon kabilis? Para bang alam na alam mo kung anong mangyayari ngayong gabi, bago pa man ako tumawag. Tumingin si Donato sa malayo, bahagyang pinipigilan ng kanyang panga. Yumuko siya patungo sa mahogany coffee table, kinuha ang isang makapal na folder na nababalutan ng leather, at maingat itong inilagay sa aking kandungan. Hindi ito dahil nahulaan ko ang mangyayari ngayong gabi. Luwalhati, sabi ni Donato, pinabababa ang kanyang boses sa isang seryosong tono. Ito ay resulta ng patuloy na pagmamasid. Ayaw kong sirain ang kaligayahan mo, kaya nanatili akong tahimik sa loob ng maraming taon. Pero ang kaawa-awang gagong iyon na si Roman ay nagsimulang magtaksil sa kasal niyo pa lang noong 2 taon ninyong magkasama. 2 taon namin. Bulong ko, nanginginig ng bahagya ang aking kamay habang binubuksan ang takip ng folder. Sa loob ay may bundok ng maingat na inayos na mga ebidensya. May dose-dosenang mga high-resolution surveillance photos na nagpapakita kay Roman na pumapasok sa mga boutique hotels at luxury resorts kasama ang iba't ibang babae sa nakalipas na 4 na taon. Sinamahan ng mga kopya ng corporate card receipts para sa mga alahas na diamante, designer bags, at 5-star dinners. Lahat ay nakaayos ayon sa petsa. Tunay na naniwala si Roman sa kanyang sariling aroganteng ilusyon. Malamig na sabi ni Donato. Kumbinsidong-kumbinsido siya sa sarili niya na ang galing niya sa negosyo ang nagpapatakbo sa paglago ng Horizonte Prime. Ang katotohanan ay ang eksaktong kabaligtaran. Mula nang ma-promote siya sa management, ang kanyang mga padalos-dalos na expansion projects at walang kwentang pamamahala ay nagdulot sa kumpanya ng milyon-milyong pisong pagkalugi. Pero palaging umuuwi si Roman at ipinagdiriwang kung gaano kalaki ang kita ng kumpanya. Sabi ko, tinitingnan ang mga financial spreadsheets sa folder. Dahil ang Imperyo Montemayor ang lihim na nag-subsidize ng kanyang mga pagkabigo mula sa mga anino, sagot ni Donato. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ginamit ni Federico ang kanyang kredito sa bangko ng Yamang Maharlika para artipisyal na palakihin ang borrowing limits ng Horizonte Prime, binabalewala ang kanilang toxic debt ratios, at inatasan ni Rafael ang kanyang infrastructure liaison sa Kongreso na idirekta ang malalaking state grants sa mga municipal bids ng Horizonte. Ginawa namin ang lahat ng iyon sa isang simpleng dahilan para masigurong ang aming bunsong kapatid na babae ay mananatiling ligtas, komportable, at masayang kasal sa lalaking pinili niya. Itinuro ni Donato ang folder. Pero habang palihim kaming nagbubuhos ng bilyon-bilyong piso sa kumpanya niya para protektahan ang pamumuhay mo, ang lintang iyon ay kinukuha ang corporate profits papunta sa mga sikretong offshore accounts para pondohan ang kanyang mga kabit at maluluhong personal na gastusin. Habang inililipat ko ang pahina, isang mas nakakasuklam na pagbubunyag ang tumingin pabalik sa akin. Ang ipinagmamalaking engagement ni Roman kay Bianca Estrella Velasco ay hindi lamang isang aroganteng pag-akyat sa lipunan. Isa itong desperado at kinakalkulang kriminal na sabwatan. Napagtanto ni Roman na ang mga auditor ay malapit nang matuklasan ang kanyang 180 milyong pisong embezzlement scheme. Sa isang desperadong pagtatangka na pagtakpan ang kanyang mga kalokohan, inakit niya si Bianca na may intensyong gamitin ang malinis na kapital ng Estrella Velasco Infrastructures para takpan ang malalaking butas sa accounting books ng Horizonte Prime bago ang annual audit. Samantala, naniwala naman ang hangal na si Don Roberto Estrella Velasco na ang Horizonte Prime ay isang sumisikat na bituin na sinusuportahan ng misteryosong pera mula sa mga bangko at sabik na itinulak ang kanyang anak sa kama ni Roman para masiguro ang isang corporate merger. Ang dalawang lalaki ay lumalangoy sa isang hukay ng magkaparehong kasakiman, aktibong nagsasabwatan na itapon kami ni Tala upang iligtas ang kanilang mga pinansyal na kalagayan. Naupo kami sa mga anino, tahimik na naghihintay sa araw na tuluyan mong makita ang kanyang ilusyon at magdesisyong umalis, sabi ni Donato. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig at nakamamatay na kislap ng isang supreme predator sa pangangaso. Habang mahal mo pa siya, iningatan namin siya para maiwasang mabasag ang puso mo. Ngunit ngayong gabi, nangahas ang basurang iyon na hiyain ka sa publiko at tapakan ng inosenteng pagmamahal ni Tala.
Sa mismong segundong iyon, ang kanyang protective grace period ay tuluyan nang nag-expire. Kinuha ni Donato ang kanyang baso at humigop. Ang lahat ng iniisip ni Roman Ilustre na nakamit niya ang kanyang executive title, ang kanyang mga bank accounts, ang kanyang social standing ay isa lamang artipisyal na ilusyon na binuo ng pamilya Montemayor. At simula ngayong gabi, kukunin ko pabalik ang bawat piraso nito. Ang marinig ang lalim ng kasamaan ni Roman, na kaibahan sa walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal na ibinigay ng pamilya ko para protektahan ako, ay labis na nag-umapaw sa aking puso. Naramdaman ko ang isang malalim na pasasalamat sa aking mga kapatid, kasama ng isang bakal at hindi matitinag na determinasyon na harapin ang hinaharap ng walang paglingon sa nakaraan. Roman Ilustre at Clarice Di Masalang, sa bisa ng utos ng Regional Trial Court ng Makati, inaaresto kayo para sa mga krimeng estafa at paglustay ng pondo. Ilagay ang mga kamay kung saan ko makikita. Bumalik sa ground floor lobby ng skyscraper sa Ayala Avenue, muling bumukas ang mabibigat na glass doors. Higit sa 100 ahente ng NBI Anti-Graft and Fraud Division na sinamahan ng mga unipormadong opisyal ng pulisya ang dumagsa sa atrium. Nangunguna sa tactical team ang isang veteranong hepe na may hawak na isang bugkos ng bagong selyado at autorisadong arrest warrants. Ang NBI? Bakit nandito sila agad? Sigaw ni Roman. Tuluyang nanghina ang mga binti at bumagsak sa basang marmol na sahig, gumagapang pabalik na parang alimango. Sa corporate world, ang mga komplikadong investigasyon para sa economic crimes ay kadalasang umaabot ng buwan, kung hindi man taon, ng forensic accounting at mga subpoena battles bago mag-issue ng warrant of arrest. Gayunpaman, ngayon, wala pang 2 oras mula nang mabulgar ang kanyang mga krimen, isang malaking police raid na ang nangyayari. Ito ay isang pagpapakita ng nakakatakot at walang katapat na bilis ng pambansang impluwensya ni Congressman Rafael Montemayor at ng perpektong inihandang ebidensya ni Donato Montemayor. Hindi ako! Isinusumpa ko sa Diyos, hindi ako. Tili ni Roman. Itinuturo ang kanyang nanginginig at nag-aakusang daliri kay Clarice Di Masalang habang marahas siyang itinatayo ng 2 pulis. Ako ang Vice President. Idinelegate ko ang lahat ng accounting management sa sekretarya ko. Siya ang gumawa ng mga peking accounts at nagnakaw ng pera. Inosente akong biktima. Anong pinagsasasabi mo? Duwag na bastardo? Sigaw ni Clarice na parang baliw. Marahas na nanlalaban sa posas na inilalagay ng isang ahente sa kanyang mga pulso. Ikaw ang tahasang nag-utos na baguhin ang mga quarterly balances. Ikaw ang personal na pumirma sa mga transfers para bilhin ang kondo ko sa Rockwell bilang suhol para hindi ko i-report ang mga babae mo. Chief, mayroon akong kopya ng bawat email, voice note, at offshore bank receipt sa personal cloud drive ko. Tetestigo ako laban sa kanya sa korte. Bigyan niyo lang ako ng plea deal. Tumahimik ka, traidor. Sumugod si Roman paharap. Sinusubukang i-headbutt sa mukha ang kanyang dating sekretarya, ngunit madali siyang pinigilan ng 2 malalaking pulis. Ibinabangga ang kanyang mukha sa marmol na pader. Tama na. Itago ninyo ang mga kaawa-awa ninyong akusasyon para sa piskalya. Malamig na utos ng hepe. Nagsagawa na kami ng search warrant sa opisina mo at sa main residence mo, Senyor Ilustre. Nasa amin na ang mga international routing numbers at peking autorisasyon. Nahaharap ka sa 20 taong pagkakakulong. Ilabas na sila sa police vans. Hindi! Pakiusap! Huwag ang posas! Isa akong iginagalang na executive sa Makati. Hindi niyo ako pwedeng iparada sa harap ng media ng ganito. Ang malamig at mabigat na bakal ng posas ng pulisya ay sumara sa paligid ng mga pulso ni Roman na may huling metal na tunog. Sa sandaling iyon, ang glamoroso at matagumpay na buhay na ipinagmalaki niya sa loob ng maraming taon ay natapos na ng tuluyan. Nanginginig si Bianca Estrella Velasco sa reception desk. Nakikitang kinakaladkad ang lalaking balak niyang pakasalan, patungo sa mga umiikot na pinto, na parang isang karaniwang kriminal sa kalye. Namumutla ang mukha niya sa takot. Kasinungalingan ito. Bangungot lang to. Hysterical na bulong ni Bianca. Siya dapat ang mapapangasawa ko. Siya ang kukuha ng Horizonte Prime. Paano siyang naging isang ordinaryong kriminal? Hindi siya kahit ano. Isa siyang patay at bangkaroting kriminal. Umungol si Don Roberto. Hinawakan ang braso ng kanyang anak at marahas itong inuga. At dahil sa iyong nakakagulat na kayabangan, lulubog tayong kasama niya. Ang Bangko ng Yamang Maharlika ay naglabas na ng formal notice of default. Sinisimulan na nila ang agarang pagremata sa ating corporate headquarters, mga equipment, at mga residential properties natin.
Ririmatahin? Pero daddy, paano ang pera natin? Sigaw ni Bianca. Wala na! Sigaw ni Don Roberto. Ang boses ay nabasag sa kawalan ng pag-asa. Binura ng pamilya Montemayor ang ating operating credit. Bukas ng hapon, ang ating penthouse sa Rockwell, ang rest house natin sa Tagaytay Highlands, ang ating mga luxury SUVs, at ang bawat designer dress sa closet mo ay kukunin ng gobyerno. Ipinatapon mo lang tayo sa kangkungan dahil hindi mo maitikom ang bibig mo. Hindi! Hindi! Hindi ako pwedeng tumira sa estero. Elite ako. Kailangan ko ang mga designer clothes ko. Ihinagis ni Bianca ang sarili sa marmol na sahig. Nagsisisipa at sumisigaw sa isang ganap na histerikal na rabya na parang isang layaw na bata. Ngunit walang kahit isang executive o guwardiya sa lobby na paalis ang sumulyap sa kanya ng pangalawang beses. Sa malamig at objetibong matematika ng lipunan ng Makati, ang apelyidong Estrella Velasco ay isa na lamang walang silbing pananagutan. Luwalhati! Luwalhati! Pakiusap! Iligtas mo ako! Patawad! Gagawin ko ang lahat! Habang ibinababa ng mga ahente ang ulo ni Roman para ipasok sa likuran ng armored police van, ibinaling niya ang kanyang mukha sa maulan na kalangitan at isinigaw ang pangalan ko gamit ang buong desperasyong puwersa ng kanyang mga baga. Hayaan mo akong makita si Tala. Hayaan mo lang marinig ko si Tala na tawagin akong tatay ng isang beses pa. Pakiusap. Sumara ang mabibigat na pinto ng police van, pinuputol ang kanyang mga kaawa-awang sigaw ng tuluyan. Tumunog ang sirena habang ang convoy ng pulisya ay umaalis, naglaho sa madilim at maulan na trapiko ng Makati. Ang gintong palasyo na itinayo ni na Roman at Bianca sa ibabaw ng kayabangan at pagtataksil ay tuluyang dinurog ng kapangyarihan ng dinastiyang Montemayor. Iniwan silang nakulong sa isang kulungan na sila mismo ang gumawa. Kinaumagahan, ang kalangitan ng Makati ay isang maliwanag at walang ulap na bughaw, hinuhugasan ang mapait na bagyo noong nakaraang gabi. Nakaupo sa sunroom ng mansyon sa Forbes Park, ine-enjoy ang malambot na sinag ng araw na nagpapainit sa terracotta tiles. Tahimik akong humihigop ng tsaa habang tinitingnan ang front page ng Philippine Daily Inquirer Business Section. Top executive ng Horizonte Prime inaresto sa 180M embezzlement scandal. Kumpanya, haharap sa liquidation. Estrella Velasco Infrastructures. Nagdeklara ng bankruptcy matapos ang biglaang credit freeze. Ang business press ay nag-iingay ng mga sensational na artikulo na sinusuri ang himalang pagguho overnight ng dalawang kilalang real estate companies sa Pilipinas. Habang ang mga analyst sa news channels ay nag-espekula tungkol sa market volatility at liquidity squeeze, iilan lang sa elite sa Kongreso at sa Philippine Stock Exchange ang nakakaalam ng hindi sinasabing katotohanan. Isang tanga ang humawak sa high-tension wire ng kapangyarihan ng Pilipinas nang insultuhin niya ang pamilya Montemayor. Nakatulog ka ba ng maayos, luwalhati? Napatingala ako nang ang aking ikalawang kapatid, si Federico Montemayor, ay pumasok sa sunroom bilang Executive Vice President ng Bangko ng Yamang Maharlika. Si Federico ay mukhang walang bahid sa kanyang navy pinstripe suit, ang kanyang silver-rimmed glasses ay nakahuli sa ilaw ng umaga habang binibigyan niya ako ng mainit at maamong ngiti. Magandang umaga, Federico, sabi ko, ginagantihan ang kanyang ngiti. Salamat sa lahat ng ginawa niyo kagabi. Mahirap sigurong tanggalin ang credit lines ng Horizonte Prime ng ganoon kabilis. Ayokong humarap ka sa anumang scrutiny mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas nang dahil sa akin. Natawa si Federico ng isang sopistikado at nagwawalang bahalang tawa at umupo sa silyang rattan sa tapat ko. Scrutiny, mahal kong kapatid? Bawat financial action na ginawa kagabi ay nasa ilalim ng mahigpit at hindi matitinag na pagsunod sa banking law. Sa sandaling nag-set up si Roman ng unauthorized offshore accounts, na-trigger niya ang mandatory default at anti-fraud clauses sa ating loan agreements. Tinigil lang namin ang pagbibigay sa kanya ng artipisyal na pabor. Ipinasok ni Federico ang kanyang kamay sa kanyang leather briefcase at inilabas ang isang eleganteng folder na may sagisag ng Imperyo Montemayor. Maingat itong inilagay sa ibabaw ng glass coffee table. Gayunpaman, luwalhati, ang financial destruction ay preliminary phase lang ng operasyon, sabi ni Federico. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pride ng isang kapatid. Ang pinakakapana-panabik na nangyari ay kung ano ang nangyari sa legal na bahagi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Bahagyang ipinihit ang ulo ko habang binubuksan ang folder. Sa loob nito ay isang walang dungis na set ng corporate incorporation documents, DTI registrations, at real estate deeds.
Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ang pangalan na nakaprint sa makapal na gintong letra sa itaas ng pangunahing incorporation deed. Estudyong Montemayor Disenyo Inc. Estudyong Montemayor Disenyo, bulong ko. Naglaktawang tibok ng puso ko. Federico, ito mismo ang pangalan ng architectural design studio na itinayo ko pagka-graduate sa college bago ko pakasalan si Roman. Eksakto, ngiti ni Federico. Kagabi, eksaktong 1 oras bago napilitan ang Horizonte Prime na pumasok sa bankruptcy liquidation, binili ng aming private equity division ang pinakamahalagang corporate assets ng Horizonte. Nabili namin ang kanilang cutting-edge architectural patents, 3D models, at ang exclusive contracts ng kanilang top 30 architects at structural engineers. Tiningnan ko siya sa labis na pagkamangha. Binili ninyo ang buong technical infrastructure nila. Pero, paano ang Horizonte Prime? Iniwan namin ang Horizonte Prime bilang isang walang kwentang shell na naglalaman lamang ng toxic debts at criminal liabilities, sabi ni Federico. Nakangiti na parang asong gubat. Nang si Bianca Estrella Velasco at ang tatay niya ay nagmamayabang sa pagkuha ng Horizonte Prime kagabi, nag-aaway sila para sa isang patay at lumulubog na bangkay. Ang buong talent at intellectual property na tunay na nagbigay ng halaga sa kumpanya ay legal na nailipat sa estudyong Montemayor Disenyo bago maghating gabi. Isang alon ng malalim at nakakakilig na realisasyon ang bumalot sa akin. Hindi lang basta sinira ng aking mga kapatid ang mga kaaway ko para makapaghiganti. Maingat nilang iniligtas ang totoong malinis na halaga ng kumpanya at ibinigay ito sa akin sa isang silver platter. Binibigyan ako ng mga kasangkapan para buuin muli ang aking mga pangarap sa propesyon. Hindi lang yan luwalhati, sabi ni Federico. Itinuturo ang ikalawang dokumento sa folder. Tingnan mo ang kontrata sa ilalim ng incorporation deed. Kinuha ko ang dokumento. Isa itong formal na authorized master contract na inisyu ng pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways. Master Architectural and Design Consulting Contract for the New Manila Bay City Development Project. Napasinghap ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga termino. Nang bumagsak ang Estrella Velasco Infrastructure sa bankruptcy kagabi, naiwang desperado ang City Hall at ang Infrastructure Commissions ng Estado sa paghahanap ng replacement chief architect para pamunuan ang 25 bilyong pisong New Manila Bay Initiative, paliwanag ni Federico. Ang panganay nating kapatid na si Congressman Rafael Montemayor ay nagsumite ng formal na rekomendasyon sa Kongreso ngayong umaga sa Selection Committee. Inirekomenda niya ang isang bata, award-winning, at pambihirang talento na arkitekto na nagtago sa mga anino sa nakalipas na 6 na taon. Luwalhati Montemayor. Inirekomenda ako ni Rafael. Ang mga luha ng matinding pasasalamat ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Luwalhati. Magpakatotoo tayo sa isa't isa, sabi ni Federico. Humilig pasulong at marahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Sa nakalipas na 6 na taon, isinakripisyo mo ang sarili mong napakagandang career para gumanap na tahimik at sumusuportang asawa. Ibinubuhos ang galing mo sa kumpanya ni Roman. Bawat award-winning na commercial skyscraper at municipal plans na inako ni Roman sa nakalipas na 3 taon, sa totoo lang ay iginuhit mo ng hating gabi sa dining table ninyo. Habang siya ay nagpapakasaya sa labas. Kinagat ko ang aking ibabang labi, hindi maitanggi ang kanyang mga salita. Sa tuwing nahaharap si Roman sa isang critical na design deadline o komplikadong structural challenge na hindi niya kayang solusyonan, nananatili akong gising hanggang madaling araw, ginagawa ang mga architectural blueprints para sa kanya. Walang hinihinging kapalit, kundi ang kanyang tagumpay. Ninakaw niya ang aking intellectual labor. Ipinresinta sa merkado ng Makati bilang kanyang sariling katalinuhan at ginamit ang tagumpay na iyon para tawagin akong pabigat at walang pinag-aralan. Hindi mo na kailangang magtago sa mga anino, mahal kong kapatid, mahinang sabi ni Federico. Ang boses niya ay puno ng hindi matitinag na tiwala. Panahon na para makita ng mundo kung sino talaga ang tunay na henyo sa likod ng Horizonte Prime. Panahon na para bumuo ka ng sarili mong horizon sa ilalim ng sarili mong pangalan. Sigurado akong si Tala ay mas magiging proud sa isang ina na namumuno sa pinakamalaking urban development project ng bansa kaysa sa isang nagdurusa ng tahimik. Pumasok ang mainit na sikat ng araw sa umaga mula sa mga salamin ng sunroom. Nililiwanagan ang malinaw at makapal na signature line ng state contract na naghihintay sa aking pangalan. Luwalhati Montemayor, Chief Executive Officer. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim para makapag-isip ng mabuti,
at naramdaman ang huling natitirang tanikala ng aking 6 na taong pagkakamali na tuluyan ng nahulog. Ang mga taon na isinakripisyo ko ay nawala na. Ngunit nakatayo rito sa init ng pagmamahal ng aking pamilya, alam ko na ang tunay at maluwalhating kinabukasan naming mag-ina ay kakasimula pa lamang. Makalipas ang 1 buwan, sa 45th floor ng isang kumikinang na state-of-the-art glass skyscraper sa BGC, na may overlooking panoramic view ng Makati skyline, matatagpuan ang bagong tatag na corporate headquarters ng Estudyong Montemayor Diseño Incorporated. Senyorita Luwalhati, kakatapos lang pong isend ng structural engineering team ang revised load-bearing plans para sa leisure pavilion ng Manila Bay Oasis, sabi ng isang project manager na iniaabot ang isang digital tablet sa kabila ng eleganteng meeting table. Ni-review na rin ng mga state commissioners ang inyong 3D renders ng exterior facades kaninang umaga at sobrang namangha po sila sa design. Napakagandang trabaho, David, sabi ko habang nire-review ang schematics gamit ang isang bihasang mata. Paki-instruct ang technical drafting team na tapusin ang CAD models by Thursday afternoon para masimulan na natin ang excavation sa site as scheduled. Nakasuot ng eleganteng navy blue designer pantsuit, ang aking buhok ay nakatali ng malinis at sopistikado. Nagpapalabas ako ng hindi mapagkakamalang autoridad ng isang top-tier director. Bawat bakas ng mahiyain at simpleng may bahay na nakatayo sa ulan, 1 buwan na ang nakalipas ay tuluyan ng nawala, pinalitan ng isang tiwala at makapangyarihang babae na namumuno sa isang multi-billion urban renaissance. Nanay! Tingnan mo ang drawing ko! Mula sa kanto ng aking maluwang na opisina, kung saan naglagay ako ng isang children's play area at maliwanag na art studio para sa kanya, tumakbo patungo sa aking desk ang 6 na taong gulang kong anak. Si Tala ay nakasuot ng magandang dilaw na damit, mamula-mula ang pisngi, at nakangiti habang hawak ang isang malaking drawing paper. Sa ibabaw nito ay isang drawing gamit ang makukulay na crayons ng isang napakataas na skyscraper na kulay bahaghari, at sa tuktok ay may 2 stick figures na magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na dilaw na araw. Napakaganda, anak! Ngiting-ngiti ko. Binuhat siya at inikot-ikot. Naririnig ko ang kanyang masaya at malinaw na pagtawa na umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Lahat ng trauma at takot ng madilim at maulan na gabi na iyon ay tuluyan nang nawala sa kanyang inosenteng puso. Napapaligiran ng mahigpit na proteksyon ng kanyang mga tiyuhin at sa seguridad ng aming bagong buhay, siya ay umuunlad sa kanyang bagong private school sa Makati. Nang ibinaba ko si Tala para ipagpatuloy ang kanyang pagpipinta, ang mabigat na glass door ng aking opisina ay bumukas at pumasok ang aking receptionist. Ang mukha ay may ekspresyon ng matinding pag-aalinlangan. Ipagpaumanhin po, Senyorita Luwalhati, nag-aalangang sabi ng receptionist. May isang individual po sa security desk sa ground floor na humihiling ng isang agaran at agarang audience sa inyo. Wala po siyang appointment pero nagpapakilala po siyang Roman Ilustre. Sa sandaling pumasok ang pangalang iyon sa silid, ang nakaka-relax na atmosfera ng opisina ay naglaho. Si Ginoong Makaraeg, na nakatayo sa tabi ng bintana habang nire-review ang security protocols, ay agad na lumapit sa aking desk. Ang mga mata ay tumigas tulad ng bakal. Iuutos ko ba sa security na pisikal siyang paalisin sa gusali, Senyorita Luwalhati? Malamig na tanong ni Ginoong Makaraeg. O mas gusto ninyong tawagan ko ang NBI para hulihin siya dahil sa paglabag sa kondisyon ng kanyang piyansa? Tumingin ako sa malalaking bintana patungo sa kumikinang na skyline ng Makati, nakakaramdam ng isang malalim at ganap na kalmado sa aking isipan. Hindi, Ginoong Makaraeg. Mahina kong sagot. Hayaan niyo siyang umakyat dito sa opisina. Panahon na para isara ang kabanatang ito ng aking buhay minsan at magpakailanman. Pagkalipas ng 5 minuto, bumukas ang mabibigat na oak doors ng aking opisina. Sa sandaling tumawid ang lalaki sa pinto, ang aking mga project manager at staff ay napasinghap sa matinding pagkabigla. Ang lalaking nakatayo sa aming harapan ay isang ganap na hindi makilalang bulto ng matikas na executive na naglalakad sa Ayala Avenue na may suot na pasadyang barong Tagalog, 1 buwan na ang nakalipas. Si Roman Ilustre ay mukhang pulubi sa kalye, nakakagaling lang sa paggapang mula sa isang eskinita. Nakasuot siya ng isang marumi at gusot na suit na nabili sa murang tindahan, nadudungisan ng pawis at dumi. Ang buhok niya ay magulo at mamantika. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng hindi pantay na balbas, at ang kanyang mga pisngi ay lumubog dahil sa kawalan ng pagkain.
Ang kanyang mga mata ay namumula at baliw na tumitingin sa paligid ng marangyang executive floor taglay ang desperadong pagkauhaw. Pagkatapos ng kanyang formal na kaso, napilitan si Roman na ubusin ang kanyang iilang natitirang savings para lang magbayad ng piyansa para sa pansamantalang paglaya. Ngunit sa paghabol ng Montemayor Capital sa civil garnishment ng kanyang assets at pag-freeze ng state prosecutors sa kanyang accounts, siya ay naging ganap na pulubi, pinaalis sa kanyang kondo at natutulog na lang sa sofa ng isang kaibigan habang hinihintay ang kanyang criminal trial. Lualhati, napasinghap si Roman. Itinuon ang mga mata sa akin na nakaupo sa likod ng malaking mahogany desk. Humakbang siya ng 2 beses at bumagsak sa kanyang mga tuhod sa malambot na carpet, nag-iipon ng mga luha sa kanyang malalalim na mata. Lualhati, Diyos ko, tingnan mo ang sarili mo. Nakakabighani ka. Mukha kang reyna. Inabot niya ang kanyang nanginginig at maruruming kamay patungo sa aking desk. Sinusubukang gumapang pasulong. Ngunit agad na humarang si Ginoong Makaraeg. Inilagay ang isang makintab na leather shoe nang mariin laban sa balikat ni Roman para pigilan siya. Lumayo kayo sa direktor, Senyor Ilustre. Utos ni Makaraeg. Ang boses ay puno ng banta. Isang hakbang pa at pisikal kitang papataubin. Luwalhati, pakiusap, kailangan mo akong pakinggan. Umiiyak na sabi ni Roman. Isinandal ang kanyang noo sa carpet sa isang purong kahihiyan. Naging isa akong napakalaking tanga, bulag, at arogante. Sa panahon ng discovery phase, ipinakita sa akin ng mga abogado ko ang corporate design records ng Horizonte Prime. Napatunayan ng mga state prosecutors na bawat isang award-winning architectural plan na isinumite ko sa nakalipas na 3 taon ay nagmula sa personal IP address mo. Ikaw ang tunay na henyo. Ikaw ang kumikita ng lahat. Inangat niya ang kanyang luhaang mukha. Tinitingnan ako ng may desperasyon at obsesyon. Mula noong iniwan mo ako, hindi na ako nakabuo ng kahit isang viable commercial concept. Wala ako kung wala ang utak mo, lualhati. Kailangan kita. Ang buhay ko, ang karir ko, ang katinuan ko. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ang pagmamahal at talento mo. Ipinatong ko ang aking mga siko sa makinis na mahogany desk at ipinatong ang aking baba sa aking mga nagkadikit na kamay habang tinititigan siya ng mga mata na kasinlamig ng liquid nitrogen. Kahit ngayon, habang nahaharap sa pagkakakulong sa bilibid at sa ganap na pagkawasak, ang buong paghingi niya ng tawad ay nakasentro pa rin ng buo sa sarili niyang kaawa-awang pangangailangan, sariling karera, at sariling kaligtasan. Luwalhati, magsimula tayo ulit, pagmamakaawa ni Roman. Pinunasan ng uhog at luha sa kanyang balbas gamit ang maruming manggas. Mag-asawa tayo. Nandyan si Tala. Kailangan ng bata ng ama sa kanyang paglaki. Isinusumpa ako sa buhay ko. Nagbago na ako. Magiging pinakamatapat at pinakamapagkumbabang asawa ako sa buong mundo. Kailangan mo lang akong gawing Vice President ng Estudyong Montemayor Disenyo. Gamit ang architectural genius mo at ang commercial expertise ko, madodominate natin ang real estate market ng Makati ng magkasama. Nang marinig ang kanyang ilusyonadong at makasariling pantasya, hindi ko man lang magawang magalit. Talagang isa siyang kaawa-awa at walang kwentang nilalang. Dahan-dahan akong tumayo mula sa desk, naglakad sa paligid ng mesa, at huminto 1 metro ang layo mula sa kung saan siya nakaluhod sa sahig. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas at binigkas ang eksaktong mga salita na idinura niya sa akin sa lobby 1 buwan na ang nakalipas. Roman, talagang baliw ka na, sabi ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa malinaw at malamig na katumpakan sa tahimik na opisina. Talaga bang naniniwala ka na ang isang kriminal na walang pinag-aralan at bangkarote na haharap sa kulungan tulad mo ay kabilang sa isang elite company? Ang isang babae sa aking antas ay nangangailangan ng kapareha na may etika, lakas at posisyon, hindi isang kaawa-awang linta. Nalaglag ang panga ni Roman at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa ganap na nakakapanghinang takot nang ibalik sa kanya ang sarili niyang malulupit na salita. Luwalhati, hindi. Ay, pakiusap, huwag mong sabihin yan. Ang aming annulment proceedings ay formal na pinagtibay ng isang judge sa family court kahapon ng umaga. Malamig kong pagpapatuloy. Nakuha ko ang sole legal at physical custody ni Tala. Tinanggalan ka na ng lahat ng karapatan bilang magulang. At bilang karagdagan sa nalalapit mong 20 taong pagkakakulong para sa estafa at paglustay ng pondo, nakakuha ang civil litigation team ng Montemayor Capital ng pinal na hatol mula sa korte laban sa iyo para sa 180 milyong piso bilang restitution
plus 300 milyong piso bilang danyos para sa pagnanakaw ng intellectual property. Yumuko ako ng kaunti at ang mga mata ko ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Kahit pa magdeklara ka ng bankruptcy, ang mga hatol sa pandaraya ay hindi nawawala ng ganoon kadali. Kapag lumabas ka ng kulungan bilang isang matanda na, gugugulin mo ang natitirang bahagi ng kaawa-awa mong buhay sa pagtatrabaho bilang minimum wage earner para lang bayaran ang interes ng utang mo sa pamilya ko. Mabubuhay at mamamatay ka sa pinakasahig ng estero. Ang aking nagyayelong sentensya ay tumama sa kanya tulad ng isang pisikal na utos ng pagbitay. Ang buong katawan ni Roman ay nagsimulang manginig ng husto. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog kundi isang paos na paghinga, habang ang mga luha ng ganap at walang pag-asang desperasyon ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking minsang nagmayabang ng kanyang pagiging superior ay sa wakas nakulong na sa pareho at hindi matatakasang impyerno na inilaan niya sa aming mag-ina. Hindi! Luwalhati! Huwag mo akong iwan! Mamamatay ako sa kulungan! Sigaw ni Roman, sumugod pasulong na parang baliw para hawakan ang aking designer heels. Bago pa man sumayad ang kanyang maruruming daliri sa sapatos ko, ang mabigat na tactical boot ni Ginoong Makaraeg ay bumagsak ng may nakakadurog na puwersa sa pulso ni Roman. Idinidiin ang braso nito sa carpet. Crack. Tili ni Roman sa labis na sakit. Binalaan na kita, Senyor Ilustre. Malamig na sabi ni Makaraeg. Sumenya siya sa dalawang malalaking building security guards na naghihintay sa labas ng pinto. Ilabas ang kriminal na ito sa gusali ngayon din. Kung susubukan niyang manlaban o bumalik sa loob ng 100 meters mula sa building na ito, tawagan niyo ang pulis para ipadirekta siya sa kulungan. Hinawakan ng dalawang security guard si Roman sa kilikili. Binuhat ang kanyang umiiyak na katawan mula sa sahig at kinaladkad siyang patalikod patungo sa mga elevator. Luwalhati, iligtas mo ako. Tala, sabihin mo sa nanay mo na iligtas si tatay. Tala, sigaw ni Roman. Nagpupumiglas habang kinakaladkad sa makinis na sahig. Hindi man lang lumingon si Tala mula sa kanyang coloring book. Kumanta lang siya ng masayang himig. Tuluyang binabaliwala ang kaawa-awang pag-iyak ng estrangherong itinatapon mula sa aming buhay. Sumara ng malakas ang oak doors, pinuputol ang kanyang mga sigaw sa huling pagkakataon. Ilang minuto ang lumipas. Sa ground floor, ang mga naglalakad at office workers ay tumigil para manood habang inihahagis ng security ng building ang marumi at umiiyak na lalaki sa malamig at sementadong kalsada. Oy, hindi ba si Roman Ilustre yan? Yung lalaking nag-embezzle ng 180 million sa Horizonte Prime? Tanong ng isang batang stock analyst. Inilabas ang cellphone para videohan ang eksena. Hala, siya nga yan. Tingnan mo, mukha na siyang adik na pulubi. Tawa ng isa pang dumadaan. Kumukuha ng litrato na agad na mag-viral sa social media ng Pilipinas. Ang lalaking labis na naging obsesyonado sa kanyang elite social prestige ay isa na ngayong pampublikong palabas ng ganap at permanenteng kahihiyan. Bumalik sa katahimikan ng aking opisina sa 45th floor, lumapit si Ginoong Makaraeg sa aking desk na may hawak na isang printed report, Senyorita Luwalhati. Kung interesado po kayo, nandito ang latest update sa iba pang taong sangkot sa insidente noong nakaraang buwan. Magalang na sabi ni Makaraeg. Magsalita kayo, Ginoong Makaraeg, sabi ko, nakatingin sa labas patungo sa lungsod. Pagkatapos ng emergency bankruptcy liquidation ng Estrella Velasco Infrastructures, si Bianca Estrella Velasco, at ang tatay niya ay tinanggalan ng lahat ng personal assets, bank accounts, at residential properties ng gobyerno, basa ni Makaraeg mula sa report. Si Senyorita Estrella Velasco ay kasalukuyang nakatira sa isang sirasirang kwarto na inuupahan ng 3,000 pesos kada buwan sa Caloocan para lang makaraos. Ang dating tagapagmana ay nagtatrabaho ngayon ng 12-hour shifts bilang tagahugas ng pinggan at tagapulot ng baso kapalit ng minimum wage sa isang madulas na karinderya sa Tondo. Ayon sa aming pagmamasid, umiiyak siya araw-araw sa kusina ng restaurant, nagrereklamo tungkol sa pagkasira ng kanyang mga kamay. At ano naman ang balita kay Clarice Di Masalang? Malamig kong tanong. Si Senyorita Di Masalang ay umamin guilty plea sa kasong estafa at paglustay ng pondo noong nakaraang linggo sa isang bigong pagtatangka na mapababa ang kanyang sentensya, sagot ni Makaraeg, nang may tuyong ngiti. Ibinasura ng judge sa Sandigan Bayan ang kanyang hiling para sa clemency at hinatulan siya ng 8 taong pagkakakulong sa Correctional Institution for Women nang walang posibilidad na maagang makalaya.
Ang career niya ay permanenteng natapos na. Dahan-dahan akong tumango. Nakakaramdam ng isang malalim at malinis na closure na humuhugas sa aking kaluluwa. Nalasing sila sa ilusyon ng kapangyarihan. Dinudurog ang mga inaakala nilang nasa ibaba nila para sa murang arogansya. Ngunit sa sandaling bumangga sila sa tunay at hindi matitinag na puwersa ng Imperyo Montemayor, ang kanilang mga artipisyal na kastilyong buhangin ay tinangay ng walang iniwan na kahit isang bakas. Nalinisan ng buo ang mga basura sa buhay ninyo, Senyorita Luwalhati, sabi ni Makaraeg. Yumuyuko, salamat Ginoong Makaraeg, at pakiusap, iparating mo ang aking malalim na pagmamahal at pasasalamat sa aking mga kapatid, mahina kong sabi. Ngunit simula ngayon, lalakbayin ko ang sarili kong landas. Hindi lang bilang tagapagmana ng Montemayor, kundi bilang si Luwalhati Montemayor, isang arkitekto at isang ina. Umalis ako mula sa bintana at nagtungo sa maaraw na sulok ng suite kung saan tinatapos ni Tala ang kanyang artwork. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang maliit na lamesa at tinitigan ang makulay na drawing ng aming magiging skyscraper. Ito ba ang bagong building na dinedesign ni nanay sa Manila Bay, anak? Tanong ko, hinahaplos ang malambot niyang buhok. Opo, nakangiting sagot ni Tala. Tinuturo gamit ang crayon ang dalawang nakangiting stick figure sa tuktok ng tower. Tayo po ito nanay, nakatayo sa pinakamataas na lugar sa buong mundo, kung saan wala na pong pwedeng maging masama sa atin kahit kailan. Tama ka, mahal ko, bulong ko. Niyakap siya, at mahigpit siyang idinikit sa aking puso. Gagawa si nanay ng pinakamatibay at pinakamagandang building sa buong mundo para sa'yo. Hinding-hindi na natin hahayaang maliitin tayo ng kahit na sino. Habang karga ang aking anak, nakatingin sa walang hanggang horizon ng Makati, nakaramdam ako ng isang labis na alon ng dalisay at hindi matitinag na tagumpay. Ang mga lintana na kinabang sa aking kabaitan ay itinapon sa dilim na nararapat sa kanila. Samantala, kami ni Tala ay nananatiling ligtas sa liwanag, handang bumuo ng isang magandang kinabukasan gamit ang aming sariling mga kamay. 3 taon makalipas, sa isang maliwanag at maaraw na hapon, isang malambot at sariwang simoy ng hangin ang umihip mula sa dagat, nagdadala ng malinis na amoy ng tubig sa reclamation area ng Pasay. Nakatayo ng marilag sa baybayin ang isang nakamamanghang obra ng arkitektura na binubuo ng malalawak na organikong kurba ng salamin at mainit na sustainable wood. Ang bagong tapos na New Manila Bay Oasis. Hindi ito isa pang boring na office tower na itinayo para sa mga bilyonaryo ng stock exchange. Ito ay isang 25 bilyong pisong civic sanctuary. Idinisenyo mula sa ibaba pataas para pagsilbihan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ang malawak na complex ay nagtatampok ng isang multi-story immersive educational children's pavilion, isang public daycare facility na may cutting-edge technology para sa mga nagtatrabahong magulang, at mga tahimik na botanical gardens kung saan ang mga senior citizen at mga batang pamilya ay maaaring maupo ng magkakasama at panoorin ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ngayon ang grand inauguration ceremony at ang main plaza ay umaapaw sa daan-daang nagdiriwang na mamamayan, mga opisyal ng lungsod, at mga international architectural journalists. Senyorita Montemayor, Luwalhati, dito po. Senyorita Montemayor, tinatawag ng International Architectural Press ang Manila Bay Oasis bilang pinakamahalagang urban design achievement sa Pilipinas sa loob ng isang siglo. Ano pong pakiramdam na makitang nabuo ang inyong vision? Dose-dosenang mikropono at camera lenses ang nakatutok sa aking direksyon habang nakatayo ako sa presentation stage. Suot ang isang nakamamanghang custom-made white Filipiniana-inspired suit. Nang tingnan ko ang nagdiriwang na madla at ang mga masasayang bata na naglalaro na sa mga hardin ng plaza, nakaramdam ako ng malalim at mapagkumbabang init na pumuno sa aking dibdib. Ngumiti ako ng mainit sa mga reporters, sinasagot ang kanilang mga tanong taglay ang grasya, at matatag na kumpiyansa ng isang babaeng nagtagumpay sa kanyang mundo ng perpekto. Luwalhati, nagawa mo! Napaka-proud namin sa'yo. Gumagawa ng daan mula sa dagat ng mga panauhin at mga lider politikal, 3 matatangkad at naguumapaw sa presensyang mga lalaki ang umakyat sa entablado, at niyakap ako sa isang nakakadurog, ngunit nakakatuwang yakap ng pamilya. Sila ang aking mga kapatid si Congressman Rafael Montemayor, ang Executive Vice President ng Bangko ng Yamang Maharlika na si Federico Montemayor, at ang CEO ng Montemayor Capital na si Donato Montemayor.
Ang tatlong pinakamakapangyarihan at kinatatakutang titan ng politika at pananalapi ng Pilipinas ay isinantabi ang kanilang congressional hearings, board meetings, at international acquisitions para lamang tumayo sa isang pampublikong entablado at ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang bunsong kapatid. Salamat sa pagpunta, Rafael Federico Donato. Sabi ko, pinupunasan ng luha ng kaligayahan habang hinalikan ako ni Rafael sa pisngi. Seryoso ka ba? Hinding-hindi namin palalampasin to para sa kahit ano sa mundo. Luwalhati, sabi ni Rafael, na ang mukha na karaniwang seryoso at politikal ay ngayon nagniningning sa dalisay at walang pigil na saya. Ang paglalakad sa pavilion na ito ngayon at makita ang mga buhay na babaguhin ng henyo mo ang pinakamalaking dahilan ng pagmamalaki sa kasaysayan ng ating pamilya. Ang financing ng pasilidad na ito ay pinag-aaralan na ngayon bilang isang masterclass sa mga business schools sa buong mundo. Ngiti ni Federico, inaayos ang kanyang silver-rimmed glasses. Napatunayan mo na ang tunay na katalinuhan ay hindi kailangang magtago sa likod ng pangalan ng iba. Humakbang pasulong si Donato. Ang kanyang madilim na mga mata ay kumikinang sa malalim at tahimik na pagmamahal habang pinipisil niya ang aking mga balikat. Kinuha mo ang pinakamasakit na pwede maranasan ng isang babae, luwalhati, at ginawa mo itong isang monumento ng lakas at ganda. Ikaw ang walang kaduda-dudang nagmamay-ari ng sarili mong kapalaran. Nanay! Isang maliwanag at masayang boses ang umalingaw-ngaw sa entablado. Lumingon ako eksakto sa oras para saluhin ang aking nuwene, anyos na anak habang tumatakbo siya sa aking mga braso. Lumaki si Tala bilang isang napakatangkad at magandang bata. May maningning, matatalinong mata, at isang hindi matitinag na diwa. Nakasuot ng isang magandang white lace dress na tugma sa aking suit, mukha siyang maliit na prinsesa, habang nakatingala sa akin, nang may nagniningning ng ngiti. Sa kanyang mga kamay, ay maingat niyang hawak ang isang maliit at eleganteng navy blue velvet jewelry box. Happy inauguration, nanay. Formal na anunsyo ni Tala ng may pagmamalaki. Ang kanyang boses ay narinig sa mga mikroponong malapit. May espesyal po akong regalo sa inyo. Ilang buwan ko po itong pinaghandaan. Regalo para sa akin, anak? Tanong ko, lumuhod sa entablado para pumantay sa kanyang mga mata. Tumango si Tala nang may pananabik at binuksan ang takip ng velvet box. Sa loob, nakapatong sa isang white satin bed, ay isang nakamamanghang solid gold custom-made pendant na nakasabit sa isang pino at kumikinang na gintong kwintas. Nang lumapit ako, nahigit ko ang aking hininga. Ang gintong pendant ay isang eksakto at perpektong replika ng hindi perpekto, tabingi, at nakangiting mukha mula sa kwintas na gawa sa construction paper na dinurog ni Roman sa ilalim ng kanyang sapatos 3 taon na ang nakalipas sa lobby ng Ayala Avenue. Inipon ko po ang allowance ko sa loob ng 2 buong taon, nanay. Paliwanag ni Tala. Ang kanyang maningning na mga mata ay nagliliwanag sa walang kondisyong pagmamahal. Tapos nakiusap po ako kay Tito Federico na ipakilala ako sa pinakamagaling na alahero sa Greenbelt para magawa naming solidong ginto ang lumang drawing ko. Inabot niya ang kumikinang na gintong pendant at marahan itong hinawakan. Naalala ko po nung dinurog ng masamang lalaking yon yung paper necklace ko at pinaiyak tayo. Sobrang lungkot ko po nun. Kaya gusto ko po kayong bigyan ng totoong-totoo at matibay na gintong medalya ngayon, nanay. Dahil nagtrabaho po kayo ng mas matindi kaysa kahit kanino sa buong mundo at ginawa nyo ang pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Ngayon, may kwintas na po kayo na hindi na masisira ng kahit sino kailanman. Nang marinig ko ang magaganda at dalisay na salita ng aking anak, ang pintuan ng aking emosyon ay tuluyang bumukas. Ang mga luha ng dalisay at nag-uumapaw na saya ay malayang umagos sa aking mga pisngi, kumikinang sa liwanag ng araw ng hapon. Oh, matamis at matapang kong anak. Salamat! Masaya kong hikbi. Niyakap ko siya at mahigpit siyang idinikit sa aking dibdib. Ito ang pinakamahalagang yaman sa buong universo. Iingatan ko ito habang buhay. Masayang tumawa si Tala. Kinuha ang pinong gintong kwintas mula sa kahon at maingat itong isinuot sa aking leeg. Ang solidong gintong pendant ay nakapatong sa ibabaw ng aking puso, kumikinang ng maliwanag laban sa puting seda ng aking suit, isang permanente at kumikinang na simbolo ng aming katatagan, tagumpay, at walang makakasirang ugnayan. Tumayo akong muli, mahigpit na hawak ang kamay ni Tala, habang ang aking 3 nakatatandang kapatid ay lumapit sa aming magkabilang tabi. Magkakasama kaming tumayo sa entablado ng malawak na plaza, nakatingin sa kumikinang na tubig ng Manila Bay,
Habang ang gintong araw sa hapon ay binabalot ang baybayin sa isang mainit at matagumpay na liwanag, napagtagumpayan namin ang bagyo ng pagtataksil at mapait na kahihiyan, tumangging hayaan ang kalupitan ng iba na sumira sa aming espiritu. At ngayon, nakatayo ng magkasama sa ilalim ng maliwanag na sikat ng sarili naming likha, humahakbang kami patungo sa isang walang hanggan at walang limitasyong kinabukasan matatag, nagkakaisa, at tunay na hindi na maaabot ni numan habang buhay.